si Fing ay isang kawawang palaboy na binobuli dahil sa pagiging mahina. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng aksidente siyang bumalik sa nakaraan at magising ang isang murang sistema na ginagawa siyang isang napakalakas na martial artist na dinadaig ang kanyang mga kaaway. Nagsimula ang lahat sa isang nasa hustong gulang na si Fing na nanunood ng dalawang napakalakas na martial artist habang sila ay naglalaban tulad ni na Gojo at Sukuna sa labanan ng pinakamalakas upang matukoy ang kapalaran ng mundo. Sa kalagitnaan ng laban, isa sa mga mandirigma ang nagpakawala ng isang death ray na Samaira sa buong mundo. Gayunpaman, bago pa man ito tumama kay Fing, bigla siyang nawala at nagising sa kanyang lumang silid-aralan. Tila normal ang lahat hanggang sa biglang ay anunsyo ng kanyang guro na malapit nang magsimula ang pagpaparehistro para sa entrance exam sa Martial Arts University, na ikinalito ni Fing dahil wala pang ganitong pagsusulit noon. Di nagtagal, nagtipon-tipon ang kanyang mga dating kaibigan upang ipakita sa kanya ang isang video ng isang labanan sa martial arts na naganap kamakailan. Ngunit habang pinapanood niya ito, napansin ni Fing na ang eksena ng labanan ay kakatuwang katulad ng pinapanood niya ilang sandali lang ang nakalipas. Kaya, tumakbo siya ng klase upang alamin kung ano ang nangyayari. Nang gabing iyon, nagsaliksik si Fing at nalaman niya na ang bagong realidad na ito ay hindi lamang pinangungunahan ng martial arts, kundi pati na rin ang pagsusulit sa pasukan ng martial arts ay maaaring lumikha or Samaira sa kapalaran ng isang tao. Nang makita niya ang nakatakdang petsa para sa pagsusulit sa martial arts, kinumpirma niya na siya ay dinala 10 taon pabalik sa nakaraan at agad na nagpa siya na magparehistro para sa pagsusulit sa martial arts. Gayunpaman, nang malaman niya na magkakahalaga ito ng kanyang bato, umuwi siya. Sa daan, nakakita siya ng isang wanted poster ng isang kriminal na martial arts sa ikalawang baitang na kasalukuyang nagtatago, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating niya sa bahay, muling nakipag-ugnayan siya sa kanyang pamilya, na nakahinga ng maluwag nang malaman niyang halos pareho pa rin sila ng dati. Habang kumakain, ikinwento niya sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang mga plano na magparehistro para sa pagsusulit, umaasang aaliwin lamang siya ng kawawang lalaki dahil wala na siyang pera. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, tumayo ang kanyang ama at bumalik na may dalang isang balot ng pera mula sa kanyang ipon. Pagkatapos, ibinigay niya ito sa kanya para mabayaran ang bayad. Kinabukasan, pagkatapos magparehistro ni Fing para sa pagsusulit, ikinwento niya ito sa kanyang mga kaibigan, ngunit kinutya siya ng mga ito dahil sa pag-aaksaya ng kanyang oras. Nang sandaling iyon, pumasok ang guro at ipinaalam sa buong klase na isang alumni ng kanilang paaralan, na ngayon ay isang sikat na martial arts prodigy, ang bibisita sa kanilang paaralan upang makilala ang mga naghahangad na martial artist. Habang ang buong klase ay nag-iingay sa kasabikan, pinili ng guro si Fing at dalawa pa upang sunduin ang kanilang senior sa istasyon ng tren kinabukasan. Pagsapit ng gabi, nanatili si Fing sa kanyang silid nang bigla niyang matuklasan na ang tubig sa banyo ng kanyang kapitbahay sa itaas ay tumutulo sa kanyang silid. Bago pa man siya makagawa ng anuman, sinabi sa kanya ng kanyang ina na iniwan siya ng kanyang ama ng isang kahon ng blood she pills sa istant ng kanyang silid, at nagmamadaling lumapit si Fing upang tingnan ito. Ang mga tabletang ito ay mga espesyal na suplemento na ginagamit upang mabilis na mapataas ang enerhiya ng isang tao para sa martial arts. Kaya, matapos makahanap si Fing ng dalawa sa kahon, pumili siya ng isa upang obserbahan ito. Nang sandaling iyon, lumipat siya ng realm at natagpuan ang kanyang sarili sa isang lumulutang na asteroid sa kalawakan. Nakatayo sa harap ng isang malaking system screen kung saan nakadisplay ang kanyang mga energy parameter. Ngunit wala pang isang segundo, bumalik siya sa kanyang silid. Kumbinsido na guni-guni lamang niya ang lahat, binitawan niya ang una at kinuha ang isa pang tableta. Ngunit nangyari rin ang parehong bagay. Sa pagkakataong ito, nanatili si Fing ng sapat na katagalan upang maalala na ang dimensyon ay ang mundo ng mga tableta ng blood chi. Habang nililipat niya ang screen ng system, aksidente niyang napindot ang isang linya na naglabas ng isang napakasakit na pagdagsa ng enerhiya sa kanyang katawan, na nagdulot ng isang napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya na ikinagulat ng pinaghahanap na kriminal, at si Wang na prodigy, na parehong naramdaman ito ng sabay-sabay mula sa kabilang bayan. Kinabukasan, si Fing at 3 iba pa na nagparehistro para sa pagsusulit ay naghintay sa istasyon ng tren hanggang sa dumating ang prodigy, si Wang.
Halos agad-agad, sinimulan siyang lapitan ng mga kasamahan ni Fing ng parang baliw dahil halos siya na ang pinakamahusay na martial artist ng kanilang henerasyon. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Wang at maingat na itinoon ang kanyang tingin sa pagbabago-bago ng enerhiya na nararamdaman niya sa katawan ni Fing, na kakaibang katulad ng mga naobserbahan niya noong nakaraang gabi. Di nagtagal, nakarating siya sa paaralan ni Fing at gumugol ng maraming oras sa pakikipag-usap sa mga estudyante. Pagkatapos ng kaganapan, tinipon niya si Fing at ang iba pang tatlo sa labas, ibinahagi ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanila, at sinabihan silang tawagan or i-text siya tuwing kailangan nila ng kanyang tulong. Pagkatapos ay umalis siya. Nang sandaling iyon, biglang naalala ni Fing ang tagas ng banyo at nagmadaling pumunta sa apartment ng kanyang kapitbahay sa itaas upang ipaalam ito. Pagdating doon, kinatok niya ang pinto nito, hindi alam na bihag ito ni Zhang, ngunit lumingon siya upang umalis nang wala siyang marinig na anumang tugon. Gayunpaman, bago pa siya makalayo, nagpumilit ang pidgel na kapitbahay na basagin ang isang garapon. Nang marinig ito ni Fing, pinaghihinalaan niya na may tao sa bahay. Kaya, nagpatuloy siya sa pagkatok. Dahil dito, nagbanta si Zhang na tatapusin ang kawawang babae gamit ang kanyang kapangyarihan upang manahimik ito. Pagkatapos ay inasikaso niya si Fing, umaasang hindi siya nito makilala mula sa mga wanted poster. Sa kasamaang palad, dahil si Fing ay isang part-time na tulala na may panandaliang pagkawala ng memorya, hindi niya nakilala si Zhang at sinabi na lang dito ang tungkol sa isyu ng tagas sa banyo. Malinaw na nakita ni Zhang na hindi siya nakilala ni Fing. Kaya, upang maiwasan ang anumang paghihinala, nagpasya siyang papasukin ito upang mabilis na masuri ang tagas. Pagdating niya sa banyo, nakita ni Fing ang problema. Ngunit bago ito ayusin, napansin niya ang isang duguan na napkin sa malapit at biglang naalala ang mukha ni Zhang mula sa wanted poster noong isang gabi. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, nagsimulang mag-isip si Fing ng mga paraan upang makatakas sa silid ng hindi napapanasan ni Zhang, ngunit biglang sumulpot si Zhang sa likuran niya na may mapanganib na kunot-noo sa kanyang mukha at tinanong kung bakit siya natagalan. Kinakabahang sinabi sa kanya ni Fing na natagpuan niya lang ang problema, idinagdag na kakailanganin niyang umalis at bumalik mamaya. Gayunpaman, habang naglalakad siya patungo sa pinto, napansin ni Zhang ang duguan na napkin at pinaghihinalaan niyang nakita rin ito ni Fing. Kaya, agad niya itong pinigilan at sinamahan sa sala para magpahinga habang nagpapakulo ng tubig. Doon, sinimulang tanungin ni Zhang si Fing kung kilala niya ang tungkol sa kriminal na hinahanap. Ngunit dahil malinaw na alam ni Fing na pinaghihinalaan siya ni Zhang, sinagot niya ang mga tanong nito ng malabo habang nag-iisip ng paraan para mabilis na makakuha ng tulong. Pagkatapos lang, naalala niya ang sinabi ni Wang kanina tungkol sa pagte-text sa kanya kung kailangan nila ng tulong. Kaya, palihim siyang nagsimulang mag-type ng distress message kay Wang sa kanyang telepono. Habang ginagawa niya ito, patuloy na pinag-uusapan ni Zhang ang pabuya sa kriminal at sadyang maling binanggit ang pabuya para lang makita kung agad siyang itatama ni Fing. Sa kasamaang palad, dahil kasalukuyang nadidistract si Fing sa mensaheng kanyang tinatype, hindi sinasadyang nasabi niya kay Zhang ang tamang mensahe, na agad na nagpatunay sa kanyang mga naunang hinala. Sa sandaling iyon, ipinadala ni Fing ang mensahe, ngunit nilock ni Zhang ang pinto para hindi sila makapasok at tinitigan si Fing. Bigla na lang, narinig nila ang kapitbahay na nagpupumiglas sa isang kalapit na silid, at inamin ni Zhang na siya nga ang nagbihag sa kanya, na agad na lalong nagpatens kay Fing. Pagkatapos ng isang titigan, biglang tumunog ang telepono ni Fing. Ngunit habang nagmamadali siyang sumagot para ipaalam kay Wang na nasa panganib siya, sinipa siya ni Zhang sa pader, dinurog ang telepono, at naghanda na sigawan si Fing. Habang nauubos ang oras, sumugod si Zhang kay Fing na parang leon na gumagawa ng biktima nito. Ngunit sa kabutihang palad para kay Fing, habang malapit na siyang hawakan ni Zhang, biglang bumalik ang enerhiya ng kanyang katawan at muling bumangon, na nag-iwan kay Zhang na gulat na gulat. Habang sinusubukan ni Fing na intindihin kung bakit bumalik ang kanyang lakas, si Zhang ay bumangon at patuloy na inatake si Fing, na nagawang umiwas hanggang sa muli niya itong ibagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito, habang sinugod niya si Fing sa pangalawang pagkakataon, dumating si Wang, inihagis ang tekor ng kumukulong tubig na iniwan ni Zhang sa kalan sa kanya, at pinatumba siya gamit ang isang sipa. Nang bumagsak si Zhang, nagpasalamat si Fing kay Wang sa pagliligtas sa kanya at nagmadaling iligtas ang kapitbahay sa itaas.
Ilang sandali pa, matapos ibigay si Zhang sa mga awtoridad, pinuri ni Wang si Fing, isang hindi martial artist, dahil sa aktwal na pagligtas sa isang laban-laban sa isang peak second-grade martial artist tulad ni Zhang, pagkatapos ay tinanong kung paano niya ito nagawa. Nang magsimulang mautal si Fing, napagtanto ni Wang na malamang gusto niyang ilihim ang kanyang mga kapangyarihan. Kaya, tumigil siya sa pang-iistorbo sa kawawang lalaki at binuksan ang duffel bag ng mga supply na natagpuan niya sa pag-aari ni Zhang. Sa loob, nakakita siya ng isang berdeng kumikinang na bato sa ikatlong grado at agad na naisip na sinusubukan ni Zhang na pumasok sa ikatlong grade para protektahan sila. Kinuha ni Wang ang mga bato at ibinigay kay Fing ang natitirang mga gamit upang matulungan siyang maging isang martial artist sa hinaharap. Dahil hindi pa martial artist si Fing, tinanong niya si Wang kung paano makakatulong sa kanya ang mga suplemento sa bag na umunlad. Sinimulan ni Wang sa pamamagitan ng pagpapaliwanag tungkol sa mga blood key pills, na lubos na nagpapataas ng antas ng enerhiya bago maging isang martial artist. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang Chi at Blood Elixir na tumutulong sa isang ordinaryong tao tulad ni Fing na malampasan ang huling yugto at maging isang first-grade martial artist. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang mga bone refinement pills na nagpapalakas sa mga buto ng isang martial artist upang makayanan nila ang pagdagsa ng enerhiya. Pagkatapos nito ay ipinakilala niya ang internal organs protection pill na nagpoprotekta sa mga organo kung ang enerhiya ay lumampas sa mga ligtas na limitasyon. Sa wakas, idinagdag niya na ang bawat baitang ng martial art mula una hanggang ikasyam ay mula sa beginner hanggang high level at lahat ng martial artist ay umuunlad sa mga yugtong ito bago umusad. Matapos marinig ang lahat ng ito, humingi ng payo si Fing kay Wang sa pagpili ng isang martial arts university, ngunit sinabihan siya ni Wang na pumasa muna sa martial arts entrance exam bago mag-alala tungkol dito. Nang sandaling iyon, dumating ang kapatid ni Fing na si Wang upang sigawan si Fing. Ngunit nang makita niya ang sikat na nakatatandang si Wang, nagsimula siyang mag-fangirl na parang isang nahuhumaling na babae, nagmamakaawa dito na pirmahan ang kanyang notebook. Nang gabing iyon, hinawakan ni Fing ang isa sa mga bagay sa duffel bag ni Zhang at agad na dinala sa alternatibong dimensyon. Doon, napansin niya na ang halaga ng kanyang martial arts ay tumaas ng mahigit 2 milyong puntos. Ngunit bago pa man niya mamalayan, ang asteroid na kanyang kinatatayuan ay biglang nag-imprenta ng kakaibang kumikinang na simbolo sa paligid nito at in-upgrade ang kanyang sistema, at mga halaga ng antas ng enerhiya sa mas mataas na antas. Nang makita ito, natutunan ni Fing na i-convert ang mga halaga ng antas ng enerhiya sa panloob na enerhiya at nagawang pataasin ang pagpipino ng buto ng kanyang katawan sa ikalawang antas. Kinabukasan, binisita ni Fing at ng kanyang tatlong kaibigan ang isang pasilidad upang kumuha ng pagsusulit sa pasukan sa martial arts, na higit na kinabibilangan ng pagsubok sa kanilang pinagsama-samang antas ng enerhiya. Matapos malaman na ang cut-off point para makapasa ay isang pinagsama-samang antas ng enerhiya na 112, si Fing at ang iba pang mga kumukuha ng pagsusulit ay pumasok sa measuring pod ng paisa-isa upang kumuha ng kanilang pinagsama-samang antas ng enerhiya. Gayunpaman, habang tumatagal ang pagsusulit, ang pinagsama-samang antas ng enerhiya ni Fing ay namumukod tangi dahil sumusukat ito ng mahigit 140 puntos at tinawag siya ng lahat na susunod na Wang. Matapos niyang maipasa ang kanyang pagsusulit sa pasukan, tinawagan ni Fing si Wang, na nasa istasyon ng tren at sinusundo ang isang babae at nagtakda ng isang pagpupulong sa gym ng lungsod kinabukasan upang pag-usapan ang mga pagpipilian sa universidad na maaari niyang applyan. Kinabukasan, nakipagkita si Fing kay Wang sa gym upang pag-usapan ang kanilang mga gawain. Ngunit nang makita niya ang batang babae, hiniling niya rito na ipaliwanag kung sino ito. Sumagot si Wang na sinasabing anak siya ng kanyang guro, si Neni. Pagkatapos ay hinimok niya si Neni na umupo sa kabilang dulo ng gym upang makapag-usap sila ni Fing ng pribado habang pinapanood niya ang batang babae na tumatakbo. Naalala niya ang sandaling kinailangan niyang iwan ang kanyang ama sa isang mapanganib na misyon sa isang mapanganib na kuweba sa ilalim ng lupa. Noong panahong iyon, si Wang at ang kanyang mga kasamahan ay mga arrogant at hindi mapakilang mga talunan na ang mga kakaibang personalidad ay naglagay sa kanilang buong misyon sa panganib upang ayusin ang kanilang problema, at iligtas ang iba pang nakulong sa kabila ng gate. Ipinagkatiwala ng tatay ni Neni ang kanilang universidad kay Wang at sa kanyang kasamahan.
Pagkatapos ay tinawid niya ang gate patungo sa kuweba sa ilalim ng lupa habang ito ay nagsasara ng walang katiyakan. Dahil dito, natauhan si Wang at napansin na naabot na ni Fing ang pangalawang refinement ng buto. Kaya, sinipa at inihagis niya ito hanggang sa makontento siya. Matapos makaligtas sa atake, tinanong ni Fing si Wang kung bakit siya inaatake nito. At sinabi ni Wang na ito ay dahil gusto niyang subukan ang lakas ng kanyang mga buto. Ngayong nakumpirma na niyang mas malakas na ang mga buto ni Fing, pinuri niya ito sa paggawa ng pag-unlad na iyon at nagrekomenda ng 4 na universidad sa martial arts na maaari niyang pag-applyan. Matapos pangalanan ang ilang matataas na ranggo, binanggit ni Wang ang tungkol sa Mo University, ang pinakamahusay na universidad sa martial arts sa China, at sinabi kay Fing na kilala sila hindi lamang sa pag-aalok sa kanilang mga estudyante ng mga libreng suplemento at props, kundi pati na rin sa pagsubok sa kanilang lakas at pagpapaaral sa kanila sa ilalim ng mahigpit na mas mataas na ranggo na mga mentor. Habang humahanga si Fing sa narinig, tinapos ni Wang ang kanyang pag-uusap tungkol sa malalaking paaralan at pagkatapos ay sinubukang kumbensihin si Fing na mag-aral kasama niya sa kanilang lokal na universidad, ang Nanyuan University, dahil pareho silang taga roon. Matapos mag-isip ng mabuti, sa huli ay nagpasya si Fing na mag-aral sa Mo University. Kinabukasan, sumakay si Fing sa susunod na tren papuntang Mo at nagpaalam sa kanyang pamilya habang umaandar ang tren. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nakarating na si Fing at ang ilang iba pang mga freshmen sa prestihiyosong Mo University. Habang naglalakad papasok ang iba, napansin ni Fing ang magarbong mga gate ng universidad at huminto upang humanga sa kanilang kaayusan at kagandahan. Kasabay nito, isang mukhang magaspang na estudyante sa 3 taon na nagngangalang Chen ang biglang sumulpot at nagsimulang magyabang, binalaan si Fing na huwag isipin na siya ay isang maayos na tao dahil lamang sa natanggap siya sa paaralan. Habang patuloy na nakatitig si Fing sa mga gate, biglang napansin ni Chen ang mas mataas na antas ng pagpipino ng buto sa kanyang katawan. Ngunit sa halip na mag-react, nanatili siyang tahimik at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Fing. Gayunpaman, nang malaman niya kung saan galing si Fing, nagbago ang kanyang mukha sa kung anong dahilan, at nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Ilang sandali pa, nakarating si Fing sa dormitory registration station at ipinakita ang kanyang admission letter at ang kanyang temporary martial arts certificate sa isang receptionist na nagtatrabaho doon. Matapos basahin ang sulat, natuklasan niya na naabot na niya ang 2nd yugto ng bone refinement, na labis niyang ikinatuwa. Sunod, tinanong niya ito kung nalampasan na ba niya ang mga huling yugto para maging isang opisyal na martial artist. Nang sumagot si Fing na hindi pa, iniskan niya ang mga kakayahan nito gamit ang kanilang holographic floor scanner upang magpasya kung saang dormitory siya titira. Pagkatapos ng scan, nalaman ng receptionist na naabot na ni Fing ang 3rd bone refinement. At ikinagulat at ikinatuwa niya ito. Hindi lamang dahil nakasaad sa kanyang martial arts exam na nasa 2nd antas na siya, kundi dahil na-upgrade ni Fing ang kanyang bone refinement sa loob lamang ng 1 buwan. Humanga sa kanyang talento, binigyan siya ng receptionist ng isa sa pinakamagandang kwarto sa kanilang dormitory block at inutusan ang isang senior student na nagkataong isang napakagandang babae na nagngangalang Zhao na samahan si Fing at isa pang malaking freshman sa kanilang mga kwarto. Habang papunta roon, ipinakilala ni Zhao ang dormitory arrangement sa kanilang lahat. Ngunit nang makarating sila sa Area 1, ang first-class dormitory block kung saan naroon ang kanilang mga kwarto, namangha si Fing sa ganda ng buong kapaligiran. Maya-maya, natagpuan ni Fing ang kanyang kwarto. Ngunit habang tinitingnan niya kung gaano ito kaganda, nakarinig siya ng mahinang katok sa kanyang pinto. Pagbukas nito, isang Alden Richards wannabe na nagngangalang Fo ang sumulpot at nagpakilala bilang ang lalaki sa kwarto sa tapat niya. Matapos itong kumpirmahin, pinapasok siya ni Fing at kinausap habang umiinom silang dalawa ng tubig. Pagkalipas ng ilang segundo, nang malaman ni Fo na taga-Nani ang si Fing, agad niyang tinanong kung kilala niya ang sikat na prodigy na si Wang, na taga roon din. Matapos patunayan ni Fing na oo, ikinwento ni Fo sa kanya ang lahat ng kamanghamanghang bagay na nagawa ni Wang para sa kanya sa ngayon, kabilang ang katotohanan na nakagawa siya ng isang tagumpay kamakailan, tinalo ang 8 paaralan ng martial arts, at naka-2 taon din sa kanilang paaralan. Sobrang hinahangaan siya ni Fu.
Habang nabigla si Fing, sinuri ni Fo ang antas ng enerhiya ni Fing doon mismo, at ipinahayag ang kanyang pagkagulat nang mapagtanto niya na si Fing ay nasa ikatlong yugto na ng kanyang bone refinement. Sa sandaling iyon, napansin ni Fing ang ekspresyon sa kanyang mukha at tinanong siya kung ano ang problema. Sa kabila ng pagiging isang opisyal na martial artist, sinabi ni Fo kay Fing na ngayon niya lang napagtanto kung gaano siya kalakas at humingi ng paumanhin sa pagmamaliit sa kanya kanina. Kasunod nito, sinabi niya kay Fing na kailangan nilang nasa Field 1 para hintayin ang talumpati ng mentor pagsapit ng 3:00 ng hapon, pagkatapos ay umalis siya. Ilang oras ang lumipas, bago magsimula ang talumpati, isang payat na babae na nagngangalang Lu ang humila kay Chen, na tinawag niyang vice-presidente ng Martial Arts Club upang bantayan ang mga freshmen at obserbahan ang anumang mga potensyal na sumali sa kanila. Maya-maya, nagsimulang dumagsa ang mga freshmen sa malawak na field. Ngunit nang sumapit ang 3:00 ng hapon, sumara ng malakas ang mga gate, naiwan ang iba pang mga freshmen tulad ni Fing at Fu sa labas bilang mga huli. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang igiit ng mga estudyante sa labas na buksan ang mga gate. Ngunit biglang magpakita ang ikapitong ranggo na din ng unibersidad, si Jing, na naglalabas ng isang malakas na malabughaw na alon ng enerhiya, at inutusan silang isara ang kanilang mga patibong. Matapos patahimikin ang mga estudyante, binawasan niya ng 20 credits ang lahat ng kanilang credit scores at ginugol ang susunod na ilang minuto sa pagbabala sa mga estudyante na sundin ang mga patakaran upang hindi na sila mahuling kulang muli. Pagkatapos ng kanyang talumpati, inutusan ni Jing ang mga mentor sa likod ng mga eksena na ipakilala ang kanilang mga sarili sa mga estudyante. At halos kaagad, 5 maliwanag na ilaw ang nagpakita sa kalangitan. Pagkatapos ng isang dramatikong pagpapakita ng husay sa purong martial arts, ang lahat ng 5 instruktor ng departamento ng boxing, pagmamarka, pag-espada, pakikipaglaban gamit ang kutsilyo, at palma ay bumaba sa plataporma at nagpakilala ng maayos. Pagkatapos noon, ang mga instruktor ay naglabas ng napakalaking enerhiya at itinuro sa mga estudyante, na sinenyasan silang magpakilala. Habang nahihirapan silang tiisin ang matinding pressure na manatiling nakatayo, nagpakilala si Fo at ang ilan pang iba. Gayunpaman, nang dumating ang pagkakataon ni Fing, naglabas siya ng malabughaw na aura na katulad ni Jing at sinabi ang kanyang pangalan para marinig ng lahat sa pinakamatapang na paraan. Halos kaagad, napansin ng ilan sa mga instruktor na nakalampas na siya sa 3 antas ng bone refinement, ngunit ayaw nilang makita siyang espesyal. Matapos makita ang pagpapakilala ni Fing na puno ng aura, pinuri ni Fu si Fing sa pag-abot nito hanggang dito at inamin na minamaliit niya ito. Nang suklian ni Fing ang papuri, agad na nagsimulang mag-usap ang dalawa ng masigla, nakatayo, habang ang iba ay namangha sa pressure ng instructor. Ang matapang na pagpapakita ng kapangyarihan at kontrol na ito ay nagpainggit kay Chen, na nanunood ng lahat. Ngunit di nagtagal, natapos ang buong charade, at isang maliwanag na gininto ang liwanag ang sumikat sa buong field. Habang namamangha ang mga estudyante sa liwanag, ang punong guro ng unibersidad, isang golden body expert sa ikawalong baitang na nagngangalang Yu, ay bumaba sa podium, at nag-aura farm ng bahagya. Pagkatapos, nagbigay siya ng kanyang talumpati at sa ilang kadahilanan ay tinapos ito sa kanyang paghahangad ng mas ligtas na kinabukasan para sa susunod na henerasyon, na parang may malubhang panganib na paparating na tahimik na sumasalot sa mundo sa likod ng mga eksena. Pagkatapos ng pangunahing talumpati, bumalik si Jing sa podium at binigyan ng bawat freshman ng mga murang table task para sa dugo. Habang ang buong stadium ay sumasabog sa kagalakan, binago niya ang kanyang tono at sinabihan ang bawat estudyante na maghanda para sa kompetisyon sa pagsasanay ng freshman, na magsisimula sa loob ng 20 minuto. At natatakot si Fing na baka kailanganin nilang maglaban. Pagkalipas ng ilang minuto, ang instruktor ng departamento ng boxing, si Tang, ay dinala ang freshman sa gusali ng pagsasanay ng unibersidad. Ngunit sa pasukan, huminto siya upang ituro ang mga gamit ng gusali bago sila pinapasok. Bukod sa katotohanan na ang gusali ay may 9 na palapag, sinabi sa kanila ni Tang na hanggang ika-4 na palapag lamang ang pinapayagan sa kanila, na lalong nakalilito sa mga estudyante. Sa pagpapatuloy, ipinaliwanag ni Tang ang mga gamit ng bawat palapag hanggang sa ika-4. Para sa unang palapag, ang Kolehiyo ng Humanities, ipinaliwanag niya na pangunahing nakatuon ito sa mga makasaysayang pangyayari ng mga mandirigma.
Ang ikalawang palapag, ang kolehiyo ng manufacturing, ay nakatuon sa pagsasaliksik ng mga elixir at mga batong pang-enerhiya. Ang ikatlong palapag, na kilala bilang tactical floor, ay nakasentro sa pagsusuri ng mga komplikadong estratehiya sa pakikipagtulungan na ginagamit ng mga mandirigma. Panghuli, ang pinakahinahangad ng mga freshmen, ang Akademya ng mga Armas, ay nakatuon sa pagsasanay at praktikal na labanan. Matapos ipaliwanag ang lahat ng iyon, idinagdag ni Tang na sa pagtatapos ng kompetisyon sa pagsasanay, ang palapag na mananatili ang bawat estudyante ang magtatakda kung saang kolehiyo sila kabilang. Sa kasalukuyan, ang bawat palapag ay maaaring tumanggap ng maksimum na 400 katao. Kaya, kung may papasok pagkatapos mapuno ang kota para sa palapag na iyon, ipinaliwanag ni Tang na ang lahat ng freshmen sa palapag na iyon ay babawasan ng 30 credits mula sa kanilang credit score. Bagamat ikinagugulat ng ilang estudyante ang balitang ito, sina Fing at Fu, sa kabilang banda, ay nagliliyab sa apoy at determinasyon na simulan ang kompetisyon. Matapos maglagay ng ilang karagdagang paghihigpit sa uri ng mga armas na pinapayagang dalhin ng mga estudyante sa kompetisyon, binuksan ni Tang ang pinto ng gusali upang simulan ang kompetisyon. At halos agad-agad, lahat ng mga estudyante, kasama sina Fu at Fing, ay nagmadaling pumasok. Sa mga unang ilang minuto, ilang kawawang mahihinang estudyante ang nanatili sa unang palapag upang mag-aral ng kasaysayan. Ngunit ang karamihan ay agad na kinuha ang kanilang mga armas at nagmamadaling umakyat sa hagdan upang mauna sa ikaapat na palapag. Habang nagsisimula ang hindi maiiwasang labanan ng pagpaslang, humiwalay si Fing kay Fo at tumakbo paakyat sa hagdan. Gayunpaman, habang paakyat, inatake siya ng isang talunan na may malaking martilyo at 3 pang walang talentong mga baliw. Matapos silang talunin, umakyat si Fing sa ikalawang palapag, nagtataka kung bakit lumaban ang kanyang kapwa freshman ng walang anumang karangalan. Sa ikalawang palapag, pinagmasdan niya ang sitwasyon at napagtanto na karamihan sa mga talunan na kasama niya ay kailangan pa ring gumugol ng 2 hanggang 3 taon sa paaralan upang ayusin ang kanilang mga problema sa kasanayan. Dito, naalala niya ang lahat ng babala na ibinigay sa kanya ni Wang tungkol sa pagiging mas malakas ng freshman ng Mo kaysa sa kanya at nagtaka kung pinalalaki lang ba ni Wang ang mga bagay-bagay. Nang sandaling iyon, inatake siya ng isa pang estudyante. Ngunit habang ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili, isang babaeng nasa ibang bahagi ng silid, si Chin, ang nagligtas sa isang bugok na dati niyang sinipa mula sa hagdan, para lamang ipagkanulo niya. Sa kabutihang palad para sa kanya, habang siya ay nahulog mula sa hagdan, isang lalaki na nagngangalang Chow, ang sumalo sa kanya at ibinalik siya. Nang ang lalaki na nagtaksil sa babae ay muling sumubok na salakayin sila, isang mandirigma ng hustisyang panlipunan para sa mga kababaihan na nagngangalang Yang ang dumating at sinampal ang lalaki mula sa hagdan. Samantala, si Fo ay inambush ng 3 sa kanyang mga dating kaibigan sa hagdanan ng ikalawang palapag patungo sa ikatlo. Sa una, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa lahat ng kanilang mga palihim na pag-atake, ngunit pagkatapos ay kinagat ng isa sa mga malalaking lalaki sa koponan ng kaaway ang kanyang binti upang pigilan siya hanggang sa siya ay suntukin ng isa pang estudyante pababa ng hagdan. Mabuti na lang at agad na nakabawi si Fo at ipinagpatuloy ang kanyang pagpupursige sa ikaapat na palapag. Samantala, lumapit si Chen sa control room upang makuha ang lagda ni Principal Yu sa isang dokumentong nagpapahintulot sa isa sa kanyang mga kaibigan na pumasok sa kuweba ng Mo. Sa pintuan, kinabahan siya, lalo na matapos makita ang napakaraming instruktor doon. Ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, dumating si Tang at pinapasok siya sa control room. Sa kondisyon na pipilitin lamang niya ang principal para sa lagda pagkatapos ng pagsasanay, at pumayag si Chen. Pagpasok niya, nakita niya ang ilang mga freshmen maliban kina Fing at Fu na dumarating sa ikaapat na palapag at agad silang sinimulang pag-usapan. Di nagtagal, dumating si Fu sa ikaapat na palapag at inatake ang pinuno ng trio na umatake sa kanya kanina, si So, na tinalo siya sa pamamagitan lamang ng 2 sipa. Di nagtagal, dumating si Fing, pinuri si Fo dahil sa pagkakaroon ng mga binti na bakal, at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa kapwa freshman na ito dahil sa pagiging walang muwang na duwag na lumalaban ng walang pakundangan. Kasunod nito, sinabi niya sa kanila ang lahat ng magagandang bagay na dapat malaman tungkol kay Senior Wang, ang kanyang tagapagturo at isang tunay na prodigy na kasalukuyang nag-aaral sa Nanjing Martial Arts University.
At habang binabalewala ang mga babala ni Fu, sinabi niya sa mga instruktor na nanunood na ang kanilang paaralan ay basura. Dahil sa inis sa kanyang mga salita, agad na inanunsyo ni Jing sa lahat ng nasa silid na kung sino man ang makakatalo sa mayabang na lalaking ito sa loob ng 30 minuto ay bibigyan ng 50 credits, na ibabawas sa kanya. Sa kabilang banda, kung mananalo si Fing, ang lahat ng puntos ay ibabawas. Dahil dito, binigyan ng natitirang 300 estudyante si Fu ng pagkakataong sumali sa kanilang koponan upang labanan si Fing, ngunit nagpa siya si Fu na manatili sa kanyang malakas na kaibigan. Nang maayos na ang sitwasyon, nagsimula ang labanan at ang 300 ay sumugod kina Fing at Fu. Sa loob ng unang ilang minuto, madaling natalo ni na Fu at Fing ang kanilang mga atake at si Yang, na nakakita nito, ay inatake si Fing habang siya ay wala sa sarili. Iniwasan ni Fing ang kanyang mga atake, ngunit nang mapagtanto niya na mas malakas siya kaysa sa karamihan sa kanila, hinarang niya ang kanyang kakampi at nadurog ang kanyang mukha. Pagkatapos ng maikling katahimikan, agad na inutusan ni Chao ang lahat na hatiin sa 3 grupo upang madali nilang matalo ang dalawa gamit ang mga taktika. Di nagtagal pagkatapos niyang ibahagi ang kanyang plano sa kanilang lahat, pinalapit niya ang iba kina Fing at Fu at pinaakit sila na umatake hanggang sa maghiwalay sila. Nang mangyari iyon, pinalibutan niya ang isang grupo at inatake si Fing gamit ang kanyang mga binti kung saan naroon ang kanyang pinino na buto, habang pinangungunahan niya ang kabilang grupo na umatake kay Fu habang ipinagtatanggol ni Fing si Fu laban sa iba na hamampas ng kanyang tungkod sa ulo ni Chao. Ngunit sa kanyang pagkagulat, tiniis ni Chao ang pinsala upang makalapit sa kanya. Pagkatapos ay sinipa siya ng kanyang tuhod sa tiyan at natambo siya. Samantala, humanga ang mga instruktor sa control room sa lakas ni Fing. Kaya, tiningnan nila ang mga talaan ng pamilya ni Fing para malaman kung isa ba siyang dating tagapagturo. Di nagtagal matapos nilang hanapin ang kanyang pangalan, napagtanto nilang isa pala siyang brokey mula sa mga lansangan tulad mo at nagpatuloy sa malalim na pagsisiyasat sa kanyang buhay hanggang sa matagpuan nila ang kanyang tagapagturo at nakatatandang senior na si Wang. 10 minuto na lang ang natitira sa orasan at nanganganib ang kanilang mga kredito, sinugod ng lahat ng mga estudyante si Fing para harangan ang kanyang daanan sa pagtakas dahil pagod na ang kanyang mga binti dahil sa kanilang pag-atake. Gayunpaman, nilunok ni Fing ang isang tableta ng blood chi sa huling minuto, ginamit ang mga epekto nito para maibalik ang enerhiya sa kanyang mga binti, pagkatapos ay tumalon sa kisame, at sumabit sa bola. Hinabol siya ni Chao para talunin siya sa tamang oras, ngunit sa kasamaang palad, nagbilang ang timer hanggang 0 bago pa siya nito mahawakan. Kasabay nito, idineklara ni Jing si Fing bilang panalo at tinapos ang kompetisyon sa pagsasanay. Kinabukasan, dumating ang lahat ng mga freshmen sa Field 1 at naglakad-lakad upang pumili ng kanilang bagong mentor ayon sa mga tagubili ni Jing. Habang karamihan sa mga lalaki at babae ay pumipili ng boxing at swordsmanship, ayon sa pagkakabanggit, sinuri ni Fing ang paligid at maingat na pinag-isipan ang kanyang mga pagpipilian bago pumili. Di nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ni Lu, ang payat na babaeng instructor mula sa dati, at nainas nang mapagtanto niya na pinipili lamang nito ang lahat ng 20 pinakamahusay na estudyante na nagkaroon ng aura outburst ng instructor noong araw ng pagpapakilala. Gayunpaman, habang paalis na siya upang tingnan ang iba pang mga mentor, nakita siya ni Lu at sinabihan siyang sumama sa kanya or harapin ang mga kahihinatnan. Nalilito, tinanong ni Fing kung bakit ganoon ang iniisip niya, at sumagot si Lu, sinabi sa kanya na ito ay dahil siya na ngayon ang naging pampublikong kaaway ng Mo dahil sa pagkatalo sa napakaraming estudyante noong nakaraang araw. Agad itong natakot kay Fing. Ngunit para lubos siyang hikayati na sumama sa kanya, winalang-galang niya si Tang, ang pinuno ng departamento ng boxing, at idinagdag din na mayroon siyang mga bahagi sa isang planta ng paggawa ng dugo at magagarantiyahan niya ito ng libreng mga table tas ng dugo bawat buwan. Nang marinig ito ng ibang mga estudyante, agad silang nagmadali upang magparehistro sa kanyang departamento, dahilan para balaan siya ni Tang, na halos nasa tabi niya, na huwag magsalita. Naiirita, tumayo si Lu at tinanong si Fing tungkol sa kanyang pinagmulang pamilya, para malaman kung mayroon siyang lolo or lola, na isang master sa ika-6 or ika-7 baitang na sumusuporta sa kanya tulad ni Fu at ng iba pa.
Nang nanatiling tahimik si Fing, napagpasyahan niya na wala siyang ginagawa at ginamit ang kasalukuyang paghihirap ni Wang bilang panghihikayat upang ipakita sa kanya kung gaano kahirap ang buhay kung hindi siya sasama sa kanya. Matapos maglaro sa kanyang mga isip, nagtanong pa si Fing ng ilang mga tanong upang matiyak na tama ang kanyang desisyon. Nang masagot niya ang mga ito, ipinakita niya ang kanyang student card at nagparehistro sa ilalim ng kanyang departamento kasama si Chow, na dumating ng mismong oras na iyon. Ilang sandali pa, binisita ni Fing si Lu sa bahay nito para sa isang pribadong aralin kung paano malampasan ang kanyang huling yugto at maging isang opisyal na martial artist. Pagkatapos ng mahabang sesyon ng pananalita, inutusan ni Lu si Fing na inumin ang protective elixir at ang bone refining pill, at sinunod ni Fing ang kanyang mga tagubilin. Halos kaagad, nagsimula ang mga epekto at binuksan ni Fing ang mahigit 10 meridian sa kanyang katawan. Ngunit sinabihan siya ni Lu na huwag mawalan ng focus at sa halip ay isa-isang inilabas ang enerhiya sa lahat ng bukas na meridian sa kanyang katawan. Pagkatapos gawin ito ng ilang minuto pa, ang katawan ni Fing ay naglabas ng isang asul na aura, na hudyat na sa wakas ay nakapasok na siya sa unang baitang at ngayon ay isang opisyal na martial artist, at sumabog si Fing sa tuwa. Pagkatapos ng maikling pagdiriwang ng tagumpay, humingi si Fing kay Lu ng libreng 21st rank blood pills. Ngunit ni-reset ni Lu ang kanyang mga sirang brain cell gamit ang isang masamang backhand slap at itinapon siya palabas ng kanyang bahay. Kinabukasan, isinama ni Lu sina Chow at Fing sa kanilang unang klase bilang kanyang mga recruit at ipinakita ang tamang paraan ng pagsipa bilang isang martial artist. Itinoon niya ang lahat ng kanyang enerhiya at dugo sa kanyang mga paa, na tinawag niyang isang punto, at nagbutas ng isang butas sa poste gamit ang isang malakas na sipa. Pagkatapos, ipinaliwanag pa niya kung paano gumagana ang gimmick at sinabihan si Fing na subukan ito. Ngunit nang gawin niya, nasugatan ng talunan ang kanyang buto sa binti at umiyak na parang isang batang lalaki. Dahil sa awa sa kanya, sinabihan siya ni Lu na kumuha ng isang pares ng matutulis na bota na gawa sa aloy mula sa departamento ng logistic pagkatapos ng klase. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang aralin. Nang gabing iyon, naglakad si Fing papunta sa departamento ng logistic na nakasaklay upang kunin ang bota na gawa sa aloy. Doon, nakita niya ang isang matandang lalaki na natutulog, kaya ginaising niya ito at humingi ng isang pares ng bota na gawa sa aloy. Ngunit ang tusong matandang lalaki ay naninangil sa kanya ng 40 credits para sa isang bota na gawa sa aloy. Sa galit, sinubukan ni Fing na makipagtawaran para sa mas makatarungang presyo. Ngunit nang tumanggi ang lalaki na ibigay ito, sa huli ay binili niya ang mga bota kasama ang isang pares ng D-level alloy knuckle dusters at minarkahan ang kanyang mukha upang makaganti mamaya. Kinabukasan, sina Lu, Fing, at Chow ay bumisita sa martial arts training hall at nakakita ng 3 senior na estudyante kasama ang isang referee na nakatayo sa isang boxing ring. Para maiwasan ang abala sa kanilang pagsasanay, tumalikod si Fing para umalis, ngunit tinawag siya pabalik ng pinuno, binanggit ang kanyang relasyon bilang master student kay Wang, at sinabing kamakailan lamang ay inatake ni Wang ang kanyang nakababatang kapatid. Gamit iyon bilang katwiran, hiniling niya kay Fing na labanan sila para kay Wang, sa paniniwalang ang pagkatalo kay Fing ay magiging katulad din ng pagkatalo kay Wang. Sa una, pinag-isipan ni Fing na tanggapin ang hamon. Ngunit nang magsimulang mag-alab ang galit ng pinuno na parang talunan, tumalon si Fing sa ring at hinarap ang isa sa mga Allopiers bilang kanyang unang kalaban. Nang magsimula ang labanan, tinakpan ng Allopiers ang kanyang katawan ng berdeng aura shroud. Pagkatapos ay sumugod siya kay Fing para suntukin. Nang maramdaman ang panganib, agad itong hinaranggan ni Fing at gumanti ng mga atake, ngunit hinaranggan din ng Allopiers ang atake. Nang magpalitan ng ilang blow at suntok, pinakawalan ng Allopiers ang isang napakalakas na suntok kay Fing at itinulak siya sa kabilang dulo ng ring. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy niya ang pagsalakay kay Fing gamit ang sunod-sunod na suntok na may aura. Ngunit laking gulat ng lahat nang umiwas si Fing sa lahat. Nang mapagtanto niyang hindi gumagana ang kanyang mga suntok, lumipat ang kalaban sa mga sipa at itinapon ang lahat ng mayroon siya sa kawawang si Fing, ang kanyang junior, hanggang sa tuluyan siyang tumama ng isang malakas na sipa sa kanyang bibig. Nang malapit ng sumuko si Fing, ipinaalala ni Lu sa kanya na subukan ang prinsipyo ng pagbabago ng puwersa na itinuro sa kanya kanina. At halos kaagad, tumalon si Fing sa kisame, pinaga niya ang kanyang martial arts aura.
Pagkatapos ay sumugod siya pababa sa kamanghamanghang bilis at sinipa ang kalaban sa tiyan, na siyang nagpatambo sa kanya. Pagkatapos ng unang laban, sinimulang isalaysay ng ringleader kung paano ang kanyang kapatid ay dating isang henyo na katulad niya hanggang sa talunin siya ni Wang at mailagay siya sa unang ranggo. Pagkarinig nito, agad na inilantad ni Lu ang kapatid ng ringleader bilang isang kaawa-awang bully na nagsayang ng lahat ng kanyang kredito at sinubukang magnakaw mula sa mahihina. Pero walang pakialam ang ringleader dahil ang inaalala lang niya ngayon ay ang pag-atake kay Fing. Mabuti na lang at bago pumasok ang talunan sa ring, dumating si Wang kasama si Chen sa tabi niya at hinamon ang lalaki na kalabanan siya, pero natakot ang lalaki. Nang gabing iyon, sina Wang, Chen, at Fing ay nagre-relax sa isang lokal na barbecue spot nang kunin ni Wang ang kanyang nilagdaang sulat ng pagsang-ayon mula kay Chen, na nagpapahintulot sa kanya na galugarin ang kuweba ng Mo. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Fing ang tungkol sa nalalapit na National Freshman Exchange Competition, na ipinaliwanag na ito ay isang malaking kaganapan kung saan ang mga freshman ay naglalaban para sa mga mapagkukunan ng ibang paaralan at hinikayat siyang maghanda ng mabuti kung gusto niyang makakuha ng katanyagan, lalo na't ipapalabas ito sa telebisyon. Pagkalipas ng ilang araw, tinipon ni Tang, Lu, at ng instructor ng swordsmanship ang 10 sa mga nangungunang freshmen, kabilang sina Fing at Fu, sa isang pribadong silid upang pag-usapan ang nalalapit na kompetisyon sa martial arts na inihayag ng media sa publiko. Dahil ang kanilang universidad, ang Mo, ang nag-oorganisa ng kaganapan, ipinaliwanag ni Tang na ang mananalo ay makakatanggap ng 20% na pagtaas sa taunang alokasyon ng mga mapagkukunan, na maghihigpit sa pamamahagi ng mga mapagkukunan para sa iba pang mga paaralan ng martial arts. Gayunpaman, ang problema ay karamihan sa mga paaralan ay ayaw tanggapin ito, lalo na dahil sa negatibong balitang dulot ni Wang. Nang marinig ito, tinanong ni Fing kung bakit nila sinisisi si Wang sa kanilang mga pagkatalo. Ipinaliwanag ni Tang na matapos talunin ni Wang ang ilang mga estudyanteng nasa ikatlong baitang mula sa Mo at Jingwo, ang dalawang pinakamahusay na universidad ng martial arts sa China. Maraming mga paaralang mababa ang ranggo ang gumagamit ng sitwasyon upang sabihin na ang mga prestihiyosong institusyon tulad ng sa kanila ay nagsasayang ng mga mapagkukunan sa mga mahihinang estudyante. Dahil dito, hinirang ni Tang si Fing bilang kapitan ng kanilang martial arts team, hinimok ang lahat ng 10 estudyante na umangat mula sa unang yugto ng unang ranggo patungo sa tugatog nito sa lalong madaling panahon, at inutusan silang mag-ulat sa mission hall kinabukasan upang kumuha ng mga takdang aralin. Kinabukasan, sina Fing, Fu, at ang iba pang 8 estudyante ay bumisita sa mission hall at ginugol ang buong araw sa pagsasagawa ng malupit na pagsasanay, gawaing teorya, at praktikal na labanan. Sa pagtatapos ng pagsasanay, bawat isa sa kanila ay nakakuha ng isang espesyal na sandata upang sanayin, at si Fing ay nagsanay gamit ang isang obsidian lance. Pagkalipas ng ilang buwan, opisyal nang nagsimula ang kompetisyon. Ngunit habang ibinibigay ng host ang talumpati sa mga tagahanga, medyo nag-alala si Huang nang hindi niya makita ang kanyang kapatid kahit saan sa arena. Dahil sa kuryosidad, humingi siya at ang kanyang assistant ng tulong sa isang content creator na nagngangalang Dali, na ilang upuan lang ang layo, para palihim na pumunta sa locker room kung saan maaring naroon ang kanyang kapatid. Pagdating doon, nalaman nila na si Fing ang kapitan ng Mo freshman team at nagbiro ng kaunti. Pagkalipas ng ilang minuto, habang palabas ng dressing room si Fing at ang iba pang miyembro ng team, tinapos ng host ang kanyang talumpati at ipinaliwanag kung paano pipiliin ang mga matchup ng torneo. Itinaas niya ang isang maliit na bola ng lottery at ipinaliwanag na dapat gawin din ito ng bawat kapitan ng team para maskan ito ng laser, na nagpapagana sa built-in matching system, na pagkatapos ay nagpapares sa kanila at nagpo-project ng mga matchup sa gitna ng entablado. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, ipinakilala ng host ang 10 prodigies, kasama ang kanilang kapitan, si Han, at binatikos ang kanyang hitsura habang ginagawa niya ito. Sunod, ipinakilala niya ang alyansa ng 8 paaralan at ang Martial University Alliance, na ipinaliwanag na pareho silang nabuo ng mga koalisyon ng mga mas mababang ranggo na universidad ng martial arts na hindi maaaring makipagkompetensya gamit ang kanilang sariling mga pangalan. Pagkatapos, tinawag ng host ang koponan ng Mo University sa entablado at pinabunot ang bawat kapitan ng bola ng lottery upang matukoy ang mga laban sa torneo.
Nang makumplito na ang laban, iniabot ng host ang mikropono kay Principal Yu ng Mo University upang magbigay ng pambungad na talumpati upang opisyal na simulan ang torneo. Pagkatapos magbigay ng talumpati ni Yu, idineklara niyang opisyal na binuksan ang torneo at halos kaagad na lumabas ang mga unang kalahok, sina Kapitan Hang ng Jingwo at Kapitan San mula sa Beijing University. Parehong nangungunang baguhang martial artist ang nagtungo sa arena upang maglaban. Pagkatapos ng ilang maliit na usapan at kaguluhan mula sa mga tao, tumahimik ang buong arena habang nagsisimula ang labanan. Para sa kanyang unang galaw, ibinuhos ni San ang kanyang enerhiya sa kanyang palakol at sumugod ng may balak na pumaslang. Gayunpaman, dahil isa lamang henyo si Hang, nakikita niya ang lahat ng atake ni San at epektibong hinaranggan ang mga ito. Sa susunod na pagsalakay ni San, na tinatawag ng komentarista na forward slash, naiwasan ito ni Hang sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas at pagbitin sa ere gamit ang isang komplikadong tindig na tinatawag na void stance. Pagkatapos, lumapag siya. Nang makabalik na siya sa lupa, pinakawalan niya ang kanyang signature move, ang Rising Sun Combo, na umaatake kay San gamit ang sunod-sunod na high-energy spears, ngunit hinaranggan ito ni San gamit ang natitirang enerhiya na nasa kanyang battle axe. Kasunod nito, inatake ni Hang si San ng malapitan, siniguradong hindi siya matamaan sa pamamagitan ng pag-teleport sa kanya sa paligid ng lalaki. Nang makita niya ang kanyang pagkakataon, inatake ni Hang si San sa kanyang kanang tiyan gamit ang kanyang sibat. Ngunit sa halip na sumuko, mas lalo pang itinusok ni San ang kanyang sarili upang hilahin si Hang sa loob ng saklaw para sa isang slash attack na maaaring maghiwa sa kanya sa kalahati. Nakalulungkot, bago pa niya ito mabunot, hinugot ni Hang ang isang nakatagong espada mula sa kanyang sibat, lumabas sa saklaw, pagkatapos ay bumalik sa saklaw at inilagay si San sa punto ng espada. Sa puntong ito, inamin ni San ang pagkatalo, at nanalo si Hang sa unang kompetisyon. Sa loob ng ilang segundo, sumabog sa tuwa ang buong arena, ngunit ang piling iilan tulad ni Fing, ang prinsipal, at iba pang mga kalaban ay nagtala ng lakas sa pakikipaglaban ni Hang. Para sa ikalawang round, inanunsyo ng host si Z mula sa alyansa ng martial arts upang harapin si Hang. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nagsisimula ang labanan, iba't ibang random mula sa buong bansa ang nanood upang mapanood ang live broadcast at makita ang pag-unlad ng mga martial artist. Habang sina Chen at Wang ay pumapasok sa ilalim ng lupa na Mo Cave upang labanan ang mga kakaibang nilalang doon, nagsimula ang ikatlong round. Sa pagkakataong ito, pinaglaban ng mga host ang isa sa mga alas ng Jingwo, si Fang, laban sa isang martial artist na nagngangalang Jiaxing, at ang dalawa ay lumaban sa isang napakaikling labanan, na nagtapos sa pagsuko ng coach ni Jiaxing para sa kanya dahil ayaw sumuko ni Jiaxing kahit na natatalo. Nang makita kung gaano kasabik si Fang na tapusin ang kawawang lalaki, nagreklamo ang mga manunood na masyadong sineseryoso niya ang kompetisyon. Gayunpaman, nang ipaliwanag ng host na nalungkot si Jiaxing dahil nabali niya ang wuhok na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Nakuha ni Jiaxing ang puso at respeto ng buong manunood. Kalaunan, binago ng host ang mod ng arena at tinanggap ang unang laban sa B Group, kung saan pinaglaban si Fing laban kay Jiang mula sa 8 School Alliance. Ilang sandali bago magsimula ang tunggalian, ang buong bansa, kasama ang ama at ina ni Fing, ay nanatiling nakadikit sa kanilang mga telebisyon upang panuurin ang laban habang ipinakikilala ng host ang espesyal na kakayahan ni Fing bilang teknik sa digmaan ng leon. Nang marinig ito, medyo na-tense si Jiang dahil alam niyang ang teknik sa pakikidigma ng leon ay nagdudulot ng problema para sa kanya. Nang mapansin ni Fing ang tensyon sa kanyang katawan, kumuha siya ng maling posisyon sa pakikipaglaban at kinutya siya, tinawag siyang mahina, para lang mainsulto. Mabuti na lang at gumana ito dahil si Jiang, na nag-aakalang ginugulo siya ni Fing, ay sumugod at unang umatake gamit ang kasumpa-sumpang thunder attack. Matapos siyang mapalapit ng sapat, hinaranggan ni Fing ang atake. Pagkatapos ay hinati niya ang kanyang sibat sa dalawa, inilantad ang nakatagong The Great Alloy Phoenix Beak Knife sa loob at inatake si Jiang. Matapos harangan ni Jiang ang atake ng kutsilyo, inatake siya ni Fing gamit ang orihinal na lance head, ngunit hinaranggan din ito ni Jiang. Sa puntong ito, napagtanto ni Jiang na hindi niya maaaring ipagpatuloy ang paglalaro ng depensa or matatalo siya ni Fing. Kaya, kumawala siya sa pag-atake, ginamit ang kanyang ultimate skill, ang kanyang malakas na kulog, at naglunsad ng isa pang atake.
Bagamat madaling nakaiwas si Fing, patuloy siyang dinidiin ni Jiang, hinabol siya sa paligid ng arena hanggang sa biglang huminto si Fing, at ginamit ang kanyang ikatlong atak. Sumabog ang nakakabaliw na espada at tumama ang isang tama na halos magpadala kay Jiang sa kanyang lumikha. Matapos hamupa ang alikabok, inamin ng kawawang si Jiang ang pagkatalo, at nanalo si Fing sa round na iyon. Gayunpaman, sa halip na bumaba mula sa entablado, pinili ni Fing na lumaban sa susunod na round, na naging dahilan upang magulo ang buong stadium sa tuwa. Samantala, bumalik si Jiang sa kanyang kapitan, si Wei, na mukhang malungkot at talunan, at humingi ng tawad sa pag-arte na parang talunan noong laban. Dahil napaka-chill ni Wei, hinimok niya si Jiang na huwag mag-alala tungkol dito at nagpasalamat pa sa pagtulong sa kanya na malaman ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Fing. Tila, habang abala si Fing sa pakikipaglaban kay Jiang, pinag-aralan siya ni Wei at napansin na gumamit si Fing ng humigit kumulang 180 health points para lang ilabas ang tatlong eksplosibong atake kanina. Dahil ang bawat mandirigma sa martial arts ay may kabuoang humigit kumulang 200 reservang health points, tinataya ni Wei na si Fing ay dapat may natitira pang humigit kumulang 20 hanggang 30 health points para sa susunod na round at hindi na makakapagpakawala ng isa pang eksplosibong atake. Sa kasamaang palad para sa kanya, habang tinuturuan niya ang kanyang susunod na mandirigma, si Hong, kung paano ubusin ang natitirang enerhiya ni Fing, isa pang miyembro ng kanyang koponan ang tumawag sa kanyang atensyon kay Fing at pinanood ni Wei ang baliw na kumakain ng 2 murang tableta na parang isang propesyonal na gamer habang tumatawa siya na parang si Joker. Sa una, nanatili si Wei sa kanyang kahinahunan dahil alam niyang matatagalan bago gumana ang mga tableta. Ngunit nang mabawi ni Fing ang lahat ng kanyang nawalang enerhiya sa loob ng wala pang 1 segundo, halos mabasa si Wei at maging ang punong guro sa kanilang pantalon sa gulat dahil sa normal na mga pangyayari, hindi iyon posible. Sa kaibuturan, malinaw na alam ni Fing na madali niyang nabawi ang kanyang lakas sa pamamagitan ng kanyang sistema sa alternatibong dimensyon. Gayunpaman, upang maitago ang sistema, ininom niya ang mga tabletang iyon upang linlanggan ang lahat na maniwala na ang kanyang paggaling ay nagmula sa mga ito. Dahil sa lahat ng nangyari, nakabawi si Wei ng kanyang kahinahunan at inutusan si Hong na atakihin ang ibabang bahagi ng katawan ni Fing upang mawalan siya ng balanse at hindi na makalaban. Pagkatapos ay maaari na siyang maghanap ng mga butas at manalo sa labanan. Pagkatapos ng ilang maliliit na pag-uusap, umakyat si Hong sa entablado at agad na sinugod ang ibabang bahagi ng katawan ni Fing gamit ang ilang mga pag-atake ng kutsilyo. Matapos iwasan ang lahat ng mga ito, inihagis ni Fing ang sarili niyang enerhiya na puspos ng lance sa lupa, ngunit umatras si Hong ng kalahating segundo, sumugod pabalik kay Fing, at pinatumba siya gamit ang isang sipa sa katawan. Nang matamba si Fing, agad na ibinaba ni Hong ang kanyang depensa, inakala niyang nanalo na siya. Ngunit nang malapit na siyang ideklara ng host na panalo, muling tumayo si Fing at ginawa ang transformation ng forest kick sa kanya, na hindi lamang nagpatamba kay Hong, kundi nag-iwan din sa kanya sa kritikal na kondisyon. Nang makita ito, inanunsyo ng host si Fing bilang panalo sa ikalawang round at tinanong kung gusto pa ba niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang sandaling kumpirmahin ni Fing na handa pa rin siyang lumaban, agad na bumangon si Wei at agad siyang inatake bago pa siya magkaroon ng pagkakataong uminom muli ng kanyang mga gamot. Sa una, iniwasan ni Fing ang lahat ng atake ni Wei. Ngunit sa isang punto, nang mapagtanto niyang nauubusan na talaga siya ng lakas, ginamit niya ang Void Stance, ang parehong kasanayang ginamit ni Hang sa pagtayo sa ere. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Blood Chip Pill upang muling magkaroon ng enerhiya. Nang makita ito, nagulo ang buong arena nang sumigaw si Huang ng mga papuri sa kanyang kapatid, at ilang iba pang opisyal ng Mo ang nagtataka kung nalampasan na ba ni Fing ang unang yugto para maging isang second-grade martial artist. Habang patuloy ang sigawan, binalaan ni Wei si Fing na ang pag-inom ng napakaraming blood chip pills ay magpapadala sa kanya sa langit ng mas mabilis kaysa sa isang babae. Ngunit tiniyak ni Fing na huwag siyang masyadong mag-alala dahil mahigit 100 na ang nainom niya noon. Di nagtagal, inalis ni Fing ang Void Stance, bumalik sa matibay na lupa, at nagpatuloy sa pakikipaglaban kay Wei na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Upang maiwasan ang pagkatalo, pinakawalan ni Wei ang lahat ng kanyang enerhiya na nakaimbak sa kanyang katawan, tinakpen ang kanyang katawan ng isang gininto ang Aura Shroud.
At pagkatapos ay nilabanan niya si Fing ng tahimik sa susunod na ilang minuto. Sa isang punto sa labanan, nakakuha ng kalamangan si Fing habang sumusugod siya patungo kay Wei upang magpakawala ng isang all-or-nothing attack. Ngunit upang ipagtanggol ang sarili laban sa atake, pinunit ni Wei ang kanyang damit, pinahusay ang kanyang output ng enerhiya, at lalong nilamon ang kanyang sarili sa isang hindi natatagusan na shroud ng purong dilaw na enerhiya na nagpapawalang bisa sa lahat ng pag-atake ni Fing. Sa mga sumunod na minuto, parehong naglaban ang dalawang mandirigma na parang may habang buhay na pinaglalabanan, inaatake ni Fing si Wei mula sa lahat ng panig at automatikong hinaharangan ni Wei ang lahat gamit ang kanyang aura shroud. Sa huli, naubos ang health points ni na Wei at Fing sa 30, at pareho silang huminto para huminga. Gayunpaman, nang makabawi sila ng kaunting lakas, naglaban ang dalawa at nagsusuntukan hanggang sa maging 0 ang health points ni Wei, at nanalo si Fing sa laban. Habang nagwawala ang stadium, uminom ng gamot si Fing at nagpas siyang magpatuloy sa pakikipaglaban habang ipinagdiriwang ng kanyang ina, ama, at mga kapatid ang kanyang tagumpay. Sa ika-4 na round, hinarap niya si Jingdong mula sa parehong koponan ni Wei at nanalo ng madali, na nagtapos sa unang araw ng torneo. Sa wakas ay hinarap ni na Chen at Wang ang dalawang mandirigmang 5th year sa Moa Cave. Sa ikalawang araw ng torneo, ipinakilala ng host sina Kapitan Hang ng Jingwu University at Kapitan Fang Fing ng Mo University bilang pinakamahusay na manlalaro para sa mga grupong A at B, ayon sa pagkakabanggit, lahat salamat sa kanilang pagganap noong nakaraang araw. Kasunod nito, inilipat niya ang focus sa koponan na natalo sa knockout round, ang 8 School Alliance, at ibinobroadcast ang taus-pusong pamamaalam ng kanilang team master habang palabas sila ng torneo. Pagkatapos, inilipat ng host ang preview ng mga laban sa ikalawang araw. Itinampok niya ang kasalukuyang standing ng bawat koponan at ipinaliwanag na ang nangungunang koponan mula sa Grupo B ay makakaharap ang nangungunang koponan mula sa Grupo A. Ang mananalo ay uusad sa finals habang ang natalo ay dapat harapin ang ikatlong ranggo na Wu University sa isang elimination match. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, ipinakilala ng host ang mga nangungunang kalaban sa araw na iyon, ang Jingwo at Mowo, at hinamon ang isang posibleng laban sa pagitan ng dalawang magkaribal na universidad sa susunod. Samantala, nalaman ni Fing kay Tang sa dressing room na hindi siya isasama sa starting 5 para sa mga laban sa araw na iyon. Nang tanungin niya kung bakit, sumagot si Tang, at sinabing dahil sa ipinakita niyang napakaraming kakayahan. Kaya, para maiwasang ma-target ng kanilang mga karibal, pipiliin niya si Chow na unang magsimula. Nagdulot ito ng kaunting ingay sa iba dahil marami ang nag-iisip na natatakot si Tang sa kanilang mga kalaban. Ngunit itinuwid sila ni Tang sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na sinusubukan lamang niya ang isang tactical na diskarte sa mga bagay-bagay at kung ipapakita nila ng sobra sa Jingwo, ang finals ng torneo na magaganap sa susunod na araw ay mag-iiwan sa kanila ng matinding pinsala. Upang maiwasan iyon, ipinaliwanag ni Tang na gagamitin niya ang iba pa sa koponan bilang mga pawn upang sukatin ang lakas ng Jingwu para sa araw na iyon habang naghahanda si Fing para sa finals sa likod ng mga eksena. Nang marinig ang lahat ng ito, nagsalita si Fing, at sinabi kay Tang na tiyak na mababago niya ang sitwasyon ng may kaunting gastos. Ngunit nang tanungin ni Tang kung paano niya gagawin iyon, nanatili siyang tahimik dahil alam niyang hindi niya masasabi kung paano nang hindi inilalantad ang kanyang sistema. Sa kalaunan, nagawa ni Tang na hikayatin siya, at sumuko si Fing sa kanyang unang plano. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Tang sa main arena kasama ang kanyang bagong koponan at ipinakita ang bagong lineup sa mga opisyal, na nag-iwan sa buong manunood, kasama ang lineup ng Jingwo, na nagulat sa kanilang biglaang pagbabago ng plano. Pagkatapos ng ilang maikling palitan sa loob ng koponan ni Fing, nagsimula ang unang laban ng araw kung saan si Chow ay maghaharap laban sa kay Shoji. Naging tensyonado ang kapaligiran habang ang mga galit na tagahanga mula sa parehong universidad ay nagsisigawan at nagsasalita sa isa't isa, at alam ng parehong mandirigma na ang reputasyon ng kanilang paaralan ay nakasalalay sa kanilang mga balikat. Sa sandaling simula ng referee ang laban, agad na pinatamaan ni Shoji si Chow ng isang mapaminsalang atake, na nagpabagsak sa kanya. Habang nagpapagaling si Chow, ipinaliwanag ni Tang na ang pangunahing dahilan kung bakit ginawa ni Shoji ang lahat para kay Chow mula sa unang minuto ay dahil ang orihinal na plano ng Jingwu ay ang pagdurog sa kanilang pangunahing kakompetensya, si Fing.
Gayunpaman, ngayong nabigo ang kanilang mga plano, sinusubukan nilang durugan agad ang mga side character tulad ni Chao, kaya maaaring mapilitan si Fing na iligtas sila. Di nagtagal, nakabawi si Chao at nagpatuloy ang labanan. Sa pagkakataong ito, sinugod niya si Shoji ng may eksplosibong lakas, ngunit naiwasan ni Shoji ang lahat ng kanyang mga atake at nagpatama ng pangalawang sibat sa kanya. Bagamat hinaranggan din ito ni Chao gamit ang kanyang bisig, medyo nabali ang kanyang buto sa ulna. Gayunpaman, nagpatuloy ang labanan nang muling nagpatama si Shoji ng sibat kay Chao. Hinaranggan niya ito, ngunit ang epekto ay lalong nagpalalim sa bali sa kanyang ulna, na lalong nagpahina sa kanyang kalusugan. Habang sumusulong si Shoji para sa kanyang huling atake, pinakawalan ni Chao ang teknik ng Blood Arrow, na nagpaso sa kanyang mga mata at nagambala ang kanyang paningin. Gayunpaman, nagpatuloy si Shoji at nagbigay ng kanyang huling sibat. Nagawa itong harangan ni Chao, ngunit ang puwersa ay tuluyang nabali ang kanyang ulna sa dalawa. Nang tila ba matutamba na siya, itinoon ni Chao ang lahat ng natitirang enerhiya niya sa kanyang mga binti at sinipa ng malakas ang bola-bola ni Shoji, agad itong natamba at sinigurado ang kanyang tagumpay. Kasunod ng kanyang tagumpay, sina Chao at Shoji ay ipinadala sa ospital para sa agarang paggamot, habang si Fu ay masayang tumalon sa entablado upang simulan ang susunod na round kalaban si Hang. Sa una, nagsalita ng malakas si Fu tungkol sa pagtalo kay Hang. Ngunit nanatiling kalmado si Hang at sinalungat ang lahat ng kanyang mga atake sa sibat nang magsimula ang tunggalian. Pagkatapos, sa tamang tiyempo, pinatamaan ni Hang si Fu, na nagpaubo sa kanya ng dugo, at siniguradong manatiling kalmado hanggat maaari upang maingat na masuri ang galaw ni Fu. Nang pinakawalan ni Fu ang kanyang atake sa espiritu ng dragon sa kanya, tumabi si Hang, ginamit ang kapangyarihan ng kanyang sibat, at inilihis ang atake patungo sa mga manunood. Mabuti na lang at bago pa man mangyari ang isang napakalupit na trahedya, pinigilan ng referee ang atake at ipinagpatuloy ang laban. Sa pagkakataong ito, sumugod si Fu kay Hang at nagawang suntukin ang mukha nito. Ngunit ito ay nag-iwan kay Hang na labis na nagalit kaya nawalan siya ng kontrol, hinawakan si Fu, sinuntok ang mukha nito, at pinigilan siya sa tamang posisyon para sa isang atake gamit ang kanyang nakatagong talim. Sa kabutihang palad para kay Fu, nakita ni Tang ang paparating na panganib sa oras at mabilis na inamin ang pagkatalo bago hiwain ni Hang ang buong katawan ni Fu sa kalahati. Di nagtagal, si Fu ay itinulak palabas ng arena gamit ang isang stretcher, at si Yang, ang babaeng mandirigma ng hustisyang panlipunan, ay tumalon upang kalabanan si Hang. Sa unang kalahati ng labanan, sinubukan niya ang lahat ng maruruming trick na alam niya, ngunit nang harangan ni Hang ang lahat, nagpalit siya ng taktika at sinugod si Hang sa headbutt. Ang reaksyon ni Hang sa headbutt ay nagpapatunay na hindi pa niya napino ang kanyang bungo. Kaya, itinoon ni Yang ang kanyang susunod na sipa sa bungo nito. Sa kasamaang palad para sa kanya, bago pa niya mailagay ang atake, inatake siya ni Hang sa katawan gamit ang kanyang nakatagong espada. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang bantay, iniisip na nanalo na siya. Nang makita ito, sinugod siya ni Yang sa pangalawang pagkakataon, at ito ay nag-iwan sa kawawang si Hang na labis na nahihilo kaya't nawalan siya ng gana sa labanan. Para sa susunod na round, ang mandirigma ng Mo, si Lei, ay humarap sa alas ng Jingwo, si Fang. Ngunit nang madaling matalo siya ni Fang, ang huling mandirigma sa squad ng Mo ay umakyat sa entablado upang hamanin si Fang, ngunit naharap din niya ang parehong kapalaran. Dahil natalo ang lahat ng mga mandirigma mula sa Mo, nanalo ang Jingwo at nakarating sa finals, habang ang Mo ay nakatakdang makipaglaban sa ibang koponan upang makakuha ng isa pang pagkakataong makarating sa finals. Habang nagpapatuloy ang torneo, tinalo ng mga mandirigma ng Mo ang kanilang susunod na mga kalaban na parang mainit na kutsilyo na dumaan sa mantikilya, sinigurado ang kanilang pwesto sa finals laban sa Jingwo at tinapos ang ikalawang araw ng torneo ng may tagumpay. Sa ikatlong araw, pinagsabihan ni Tang ang kanyang mga mandirigma, ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa kanila dahil palagi silang sumusugod na parang mga walang utak na talunan at isinasapanganib ang kanilang kalusugan para lamang sa 5 minutong impluwensya at katanyagan sa internet. Nang marinig ng tagapagturo ni Fing na si Lu ang lalaki na pinagsasabihan ang mga estudyante mula sa kabilang silid, pumasok siya at pinahina ito sa harap mismo ng mga estudyante hanggang sa sumuko na lang si Tang at lumabas pagkatapos ibigay ang pagpili ng finalist team kay Captain Fing.
Pagkaalis ni Tang, agad na nagboluntaryo si Fo na mapabilang sa team. Ngunit dahil nawalan na siya ng 3 tadyang at ilang selula ng utak dahil sa laban niya kay Hang, hindi siya pinansin ni Fing at pinili si Jing at ang pinakatahimik na babae sa kanilang klase, si Qin. Ang desisyong ito ay nagdulot ng ilang pagtutol mula sa iba, lalo na't isinasaalang-alang ang maamo at maawang personalidad ni Qin. Ngunit matapos mangako si Qin na magtatanghal, sa huli ay hinayaan na lamang nila siya. Ilang sandali pa, habang papalapit ang oras ng unang labanan, inilaban ng mga host si Jing, na nagkataong nakasuot ng malaking boxing glove, laban sa Jingwu Zhenwang sa arena. Nang magsimula ang labanan, sumugod si Jing kay Zhenwang. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo, yumuko siya sa ilalim ng mga paa ni Zhenwang, pinalakas ang kanyang boxing gloves, at sinubukang dumapo ng isang sorpresang atake mula sa likuran. Natural itong hinaranggan ni Zhenwang. At kahit na nag-iwan ito sa kanya ng ilang pinsala sa kanyang kanang braso, tinakpan niya ito ng enerhiya at nagpatuloy sa pag-atake hanggang sa tuluyang makalapit si Jing. Nang mangyari iyon, hinawakan niya ang katawan ni Jing, pinanatili itong malapit sa kanya. Pagkatapos ay pinaikot niya ito sa bilis ng Mach level, lahat para lang mahilo. Sa sandaling napagtanto ni Jing ang kanyang plano, itinoon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa mga guwantes. Pagkatapos ay tinanggal at pinasabog niya ang mga ito ng sapat na ang layo niya mula sa radius ng pagsabog. Nang hamupa ang alikabok, sinuntok ni Zhenwang ang kawawang lalaki sa tiyan at pinatalsik ito palabas ng ring, na sa huli ay nanalo sa matchup. Gayunpaman, sa kabila ng matinding pinsala mula sa pagsabog, pinili ni Zhenwang na ipagpatuloy ang tunggalian sa susunod na round. Kaya, ang susunod na manlalaban ng Mo, si Qin, ay uminom ng 200 credit revitalization pill at umakyat sa entablado. Matapos magpakilala, hinimok ni Qin ang lalaki na ipasuri ang kanyang mga sugat, ngunit napagkamalan ni Zhenwang ang kanyang awa bilang pagmamaliit. Kaya, muling naglakas loob siya at pinaputukan siya gamit ang kanyang espesyal na galaw, ang Cannon Fist. Kasunod nito, nawalan ng malay si Zhenwang sa sahig ng arena habang ang mga manlalaban at instruktor mula sa Mo ay nagbubuntong hininga dahil sa nakakadismayang pagganap ni Qin. Mabuti na lang at nang malapit ng ayanunsyo ng host si Zhenwang bilang panalo, ang pampasiglang tableta ni Qin ay nagpanumbalak sa kanyang enerhiya sa normal at automatikong ginawa siyang panalo dahil siya na ang huling taong nakatayo. Kasunod nito, isa pang mandirigma ng Jingwo, si Weng, ang lumapit sa entablado. Kinutya siya ng kaunti at nakipaglaban sa kanya gamit ang kanyang mga kamao. Habang sinasalungat ni Qin ang lahat ng kanyang mga atake gamit ang kanyang espada, patuloy niyang iniinsulto ang kanyang kasanayan at mga kapwa mandirigma, tinawag silang walang silbi hanggang sa tuluyang nawalan ng pasensya si Qin. Sawang-sawa na sa lahat ng puot at pang-iinsulto sa kanyang karakter, nagpa siya si Qin na ipakita sa mayabang na lalaki na ito ang kanyang kabilang panig. Kaya habang sumusugod sa kanya ng buong bilis, itinaas niya ang kanyang sarili palayo sa kanya at sumubsob sa ere. Matapos niyang lumikha ng 18 clones at nagpakawala ng sunod-sunod na sipa mula sa lahat ng direksyon, na ikinagulat ng lahat, kabilang ang kanyang mga kasamahan sa koponan, hanggang sa tuluyang nasalo ni Weng ang isa sa kanyang mga binti at ibinagsak siya sa lupa. Dahil hindi makagalaw si Qin, ginamit ni Weng ang kanyang sikretong teknik, ang kamao ng Overlord, at tinutok ang itaas na bahagi ng katawan ni Qin. Ngunit sa kabutihang palad, bago niya ito pinaslang, dumating si Fing at hinaranggan ang buong atake. Kasunod nito, binatikos niya ang lalaki dahil sa pagpatol ng isang babae. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake ng sibat na tumapos sa kanya at hinarap si Hang para humarap sa kanya sa entablado. Sa loob ng ilang segundo, tumalon si Hang sa entablado at nakipaglaban kay Fing sa napakabilis na bilis hanggang sa humiwalay si Fing at naglunsad ng 70 health point attack sa kanya. Nang maramdaman ang panganib, nanatili si Hang nakalmado at kahit papaano ay nagawa niyang guluhin at mawala ang balanse ng mga atake gamit lamang ang kanyang Rising Sun Spear combo habang ang buong madla ay nabigla sa kahenyoan ni Hang. Nag-offense ang duo at pinagtugma ang bilis at ritmo ng isa't isa sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ng maikling paghinto, naglunsad si Fing ng mas malakas na 160 health point attack, ngunit iniwasan ito ni Hang, na wala sa likuran niya, at itinutok ang kanyang sibat diretso sa ulo ni Fing.
Ang atakeng ito ay pinabagsak si Fing ng ilang segundo, ngunit kalaunan ay ginamit niya muli ang Blood Chip Pill upang maibalik ang kanyang enerhiya, dahilan upang mapagtanto ni Hang, na kasalukuyang nakatihaya sa ere sa kanyang Void Stance na natatalo na siya sa laban. Dahil alam ito, nagpa siya si Hang na seryosohin ang laban upang matapos niya ang laban bago siya maubusan ng lakas. Nasa Void Stance pa rin siya, nilukob niya ang kanyang buong katawan ng isang lilang Aura Shroud, tinanggal ang kanyang nakatagong blade, at inatake si Fing, na nasa lupa pa rin, gamit ang mga air slash. Nang maiwasan ni Fing ang lahat ng atake, bumalik si Hang at nagpatuloy sa pakikipaglaban kay Fing sa malapitan. Kalaunan, nagpalit siya ng taktika sa pamamagitan ng paglabas ng lahat ng kanyang aura at pag-atake kay Fing gamit ang mas malakas na air slash hanggang sa humiga si Fing sa lupa na may mga sugat sa lahat ng dako, talunan. Nang malapit nang umamin si Fing sa pagkatalo, bigla siyang dinala sa alternatibong dimensyon kung saan niya hinalughog ang kanyang mga selula ng utak upang malaman kung paano talunin ang baliw na henyong ito. Matapos maingat na suriin ang lahat ng itinuro sa kanya ni Lu tungkol sa pokus at konsentrasyon sa mga labanan, biglang napagtanto ni Fing kung ano ang dapat niyang gawin upang talunin si Hang. Dahil dito, bigla siyang nagising, nagulat kahit si Hang mismo, pagkatapos ay inatake siya ng normal sa loob ng ilang segundo at lumipat sa pagitan ng mga estilo ng pag-atake habang nakabitin sa ere upang subukan kung alin ang gumagana. Para sa kanyang una, ginamit niya ang forward slash ni San. Ngunit nang hindi iyon gumana, nag-teleport siya sa likod ni Hang, kinuha ang tindig na parang tigre, at pinakawalan ang isang ultimate attack habang hinaharangan ito ni Hang. Nag-teleport si Fing sa ibang anggulo sa tabi ni Hang at inatake siya gamit ang Walk Attack ni Chin. Bagamat hinarang din ito ni Hang, hindi tumigil si Fing sa kanyang mga atake at pinakawalan ang isang pangwakas na atake kay Hang, na sumire sa kanyang nakatagong espada at nagpatumba sa kanya sa isang suntok sa ulo, na sa huli ay nanalo sa paligsahan para sa Mo Martial Arts University. Pagkatapos ng isang nakakaantig na pangwakas na talumpati mula sa punong abala ng torneo, opisyal na natapos ang unang kompetisyon sa martial arts sa mga unang taon at lahat ay bumalik sa kani-kanilang mga silid upang maghanda para sa nalalapit na pagdiriwang ng bagong taon. Pagkalipas ng ilang araw, si Fing ay nagpapahinga sa kanyang silid or nag-aura farm at nagsasanay habang iniisip ang bawat kalaban na kanyang nakaharap sa torneo. Base sa kung gaano kalakas ang ilan sa kanila, alam ni Fing na para manatiling hindi natatalo, kailangan niyang patuloy na magsanay at palakasin ang kanyang katawan hanggang sa maging isang Night Seeker. Dahil dito, gumugol siya ng ilang oras pa sa masusing pagsasanay, pagkatapos ay huminto upang maglakad-lakad kasama ang kanyang kapatid na babae, ang assistant nitong si Dali na mamamahayag, at ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa kanilang bayan, nag-uusap tungkol sa mga random na bagay at nag-aasaran. Sa isang punto sa kanilang paglalakad, nahuli ni Fing si Dali na palihim na nakikipagnegosasyon sa isang kasunduan sa isang malaking kumpanya na interesado sa pamumuhunan sa kanila. Dahil napagkasunduan na nilang hatiin ang lahat ng kita ng kumpanya, hinarap niya si Dali at pinilit ang talunan na bumalik sa linya kasama ang ilang mga pagbabanta. Hindi nagtagal, nilapitan ni Fu, Xiao, Yang, Chin, at dalawa pang iba si Fing at ang kanyang grupo upang pag-usapan ang mga nangyari pagkatapos ng paligsahan at ang kanilang mga biyahe sa tren pabalik sa kani-kanilang mga bayan tuwing bagong taon. Nang matapos ang pag-uusap, iminungkahi ni Yang at Chin na mangako ang lahat na aabot sa pangalawang ranggo bilang mga martial artist sa oras na bumalik sila sa paaralan sa bagong taon, at sa huli ay sumang-ayon ang buong grupo sa kasunduan. Dahil dito, naghiwa-hiwalay ang parehong grupo, at sina Fing, ang kanyang kapatid na babae, pati na rin ang kanyang iba pang mga kasamahan, ay sumakay sa susunod na tren papunta sa kanilang bayan, ang Naniang. Habang pauwi, tiningnan ni Huang at ng isa pang kaibigan ang isang publikasyon ng magazine tungkol sa mga nangungunang ranggo para sa mga piling tao sa Mo University upang makita kung si Fing ay magiging numero 1. Nang mapagtanto nila na pang-anim lamang siya, ipinahayag nila ang kanilang pagkagulat at pag-aalala, ngunit tiniyak sa kanila ni Fing na hindi siya nababagabag sa ranggo dahil nakapasok na siya sa pangalawang ranggo bilang isang martial artist noong gabing natapos ang paligsahan. Nagbigla, agad na sinimulan ni Huang at ng kanyang mga kaibigan ang pagkahumaling. Ngunit binalaan sila ni Fing na panatilihing mahinahon ang kanyang nagawa sa ngayon. Kaya,
binago nila ang paksa at nagsimulang magtalo at mag-usap tungkol sa pagiging kapantay niya ni Wang hanggang sa wakas ay dumating ang kanilang tren sa Nanjing Station. Pagkatapos nilang umalis sa tren, naghiwalay sina Fing at Huang kasama ang iba pa upang maglakad-lakad pauwi at bisitahin ang kanilang bayan habang naghahanda ito para sa mga pagdiriwang ng bagong taon. Sa isang banda, isang lalaking nagmamaneho ang nakakilala kay Fing mula sa paligsahan. Kaya, nagpark siya malapit kay Fing, tinitigan siya ng mabuti, sinabi sa kanya kung gaano siya kahanga-hanga sa kanyang anak, at pinapirmahan si Fing ng autograph para sa kanyang anak. Kaagad pagkatapos, nakilala ng ilang iba pang mga batang kalye si Fing at nagkukumpulan sa paligid niya upang sabihin sa kanya kung gaano siya nagiging inspirasyon sa kanila. Matapos silang bigyan ng ilang magagandang payo upang matulungan sila sa kanilang mga pagsisikap sa hinaharap bilang mga martial artist, nagpatuloy si Fing sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa bahay at muling makasama ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, nagising si Fing na parang isang bagong tao at sinuri ang kanyang systems upgrade sa level 3. Ngayong nasa 10 milyong puntos na ang kanyang energy parameters, nagpa siya si Fing na magpahinga ng kaunti para kahit papaano ay masiyahan siya sa pagdiriwang ng bagong taon bago bumalik sa kanyang trabaho. Nang makalabas siya sa kanyang apartment building para lumanghap ng hangin sa umaga, nilapitan siya ng detective na dumakip kay Zhang noon pa man, nakipagkwentuhan sa kanya, at nagsimulang magpasalamat sa lahat ng magagandang bagay na naidulot niya sa kanilang naghihirap na bayan dahil lamang sa pagiging isang mabuting tao. Lumalabas na, simula nang tulungan sila ni Fing na mahuli si Zhang, ang wanted criminal at manalo sa paligsahan, ang mga mamumuhunan mula sa buong bansa ay interesado ng mamuhunan sa kanilang maliit na bayan, na inaasahang mag-aangat sa ekonomiya ng kanilang bayan mula sa resesyon. Bilang isang maliit na gantimpala sa pagiging isang mahalagang asset sa bayan, sinabi ng detective kay Fing na ang gobyerno ay naglalaan sa kanya at sa kanyang pamilya ng isang maayos na duplex na may libreng kagamitan sa Guano Garden, isang upscale community sa tabi ng Huang School. Tuwang-tuwa si Fing nang marinig ito, ngunit sa halip na tanggapin agad ang alok, ipinaalala niya sa detective na si Wang ang nagpabagsak kay Zhang, hindi siya. Bagamat totoo iyon, tiniyak sa kanya ng detective na si Wang talaga ang nagmungkahi na bayaran nila siya ng housing unit. Sa kabila ng narinig iyon, tinawagan muna ni Fing si Wang upang kumpirmahin kung nagsasabi talaga sila ng totoo. Nang makumpirma niya na nagsasabi ng totoo ang tawag at nagsasabi siya ng totoo, iminungkahi ni Fing na hatiin ang bahay kay Wang, ngunit tiniyak sa kanya ni Wang na ayos lang sa kanya ang buong kasunduan at personal itong binati sa pagkapanalo. Pagsapit ng gabi, si Fing, ang kanyang kapatid na babae, at ang kanilang mga magulang ay bumisita sa kanilang bagong bahay at huminto sa pasukan upang kurutin ang kanilang mga sarili upang magising sila mula sa kanilang mga panaginip. Gayunpaman, nang masiguro ni Fing na ang bahay ay tunay na kanila, lahat sila ay bumalik sa realidad at ginugol ang mga sumunod na ilang araw sa pag-aayos at paghahanda para sa bagong taon. Pagsapit ng bisperas ng bagong taon, si Fing at ang kanyang mga kaibigan, kabilang sina Chao, Qin, Yang, Han, Wang, Shen, Fu, at maging ang kanyang mga instructor, ay lahat ay nagsagawa ng kani-kanilang mga pagdiriwang upang ipagdiwang ang bagong taon. 2 linggo pagkatapos ng mga pagdiriwang, bumalik si Fing sa paaralan at ginugol ang isang hapon sa pagre-relax sa damuhan kasama ang kanyang mga kasamahan, ipinagmamalaki ang kanyang bagong ranggo sa martial arts. Kasabay nito, biglang tumawag ang kanyang kaibigan mula sa Nanjing University, si Chiyo, at hinimok siyang bumalik kinabukasan upang bumisita, ngunit tinanggihan ni Fing ang imbitasyon at ibinaba ang telepono. Dahil sa kuryosidad, nagtanong ang iba tungkol sa tawag sa telepono. Nang sabihin ni Fing sa kanila ang tungkol sa imbitasyon, hinikayat nila siyang sumama at isama sila upang magkaroon silang lahat ng pagkakataong makita ang makapangyarihang si Wang. Kinabukasan, nang dumating si Fing at ang kanyang mga kaibigan sa Nanjing University, huminto sila sa mga pintuan ng paaralan upang humanga sa kasimplehan at kagandahan. Di nagtagal, dumating sina Chiyo at Wang upang opisyal na salubungin sila sa paaralan. Pagkatapos ng mga pag-uusap, nagsimulang mag-usap si Wang tungkol sa mga positibong kontribusyon na ginawa niya sa Mo noon sa pamamagitan ng pagtalo sa kanilang mga kampante na mandirigma at pagpilit sa kanila na mag-level up. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang hilingin kay Fing na gawin din iyon sa mga tamad na talunan sa Nanjing. Nalilito,
Ipinaalala ni Fing kay Wang na naroon lang sila para bumisita. Ngunit mabilis na isiniwalat ni Wang na ginawa niya lang iyon para linlanggan siyang pumunta sa universidad. Tila, mula nang matalo ang mga estudyante ng Nanjang sa kompetisyon ng mga freshman, iniiwasan na nila ang pananagutan tulad ng karaniwang modernong feminista, sinisisi ang lahat maliban sa kanilang sarili para sa kanilang pagkatalo sa paligsahan. Dahil iyon ang catamaran, hinimok ni Wang si Fing at ang kanyang mga kaibigan na makipag-away sa ilan sa mga estudyante ng Nanjang upang maturuan niya sila kung ano ang tunay na pakiramdam ng kahihiyan at pilitin silang pagbutihin ang kanilang kakilakilabot na pag-iisip at kakayahan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin pumapayag si Fing dito. Hindi lamang dahil gagawin siyang kontrabida, kundi dahil natatakot din siyang may masaktan. Malinaw na naiintindihan ito ni Wang, ngunit tiniyak niya kay Fing na naghanda na siya para sa kanyang mga estudyante at pinatamis din ang kasunduan sa pamamagitan ng pangakong tutulungan siya ng isang beses ng libre kung sakaling magkaroon siya ng mga problema sa hinaharap. Nang maayos na ang lahat, tinanggap ni Fing at ng kanyang mga kaibigan ang panukala ni Wang at sinimulan ang mga paghahanda para sa malaking laban. Hindi nagtagal, tinawagan ni Fing si Tang, ikinwento ang tungkol sa laban at nagkunwaring tumanggi sila dahil natatakot silang masira ang pagkakaibigan ng magkabilang paaralan. Lahat ng ito ay para lang lokohin siya para makakuha ng maraming bloodship pills hanggat maaari. Sa kasamaang palad, dahil si Tang ay isang lalaki na may mga isyu sa galit, madali siyang naniwala sa kasinungalingan, lalo na matapos siyang inisin ni Fing at nagpa siya hindi lamang na ipadala ang mga tableta, kundi pati na rin si Din Jing doon upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa buong laban. Pagsapit ng gabi, habang tinitipon ni Fing ang kanyang mga kasamahan upang pumili ng iba pang apat na mandirigma na lalaban para sa kanya, dumating ang instruktor ng swordsmanship na si Bai upang ibigay sa kanila ang mga elixir at tableta na sinabi ni Tang na ibigay sa kanya. Nang tanungin ni Fing ang tungkol sa Din, tiniyak niya sa kanya na nasa opisina na ito ng gobernador ng Nanjang upang pumirma ng mga kasunduan at idinagdag din na dala nila ang lahat ng kanilang mga armas upang hindi sila lumaban ng walang dala. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, dumating si Wang upang ipaalam sa kanila na handa nang gamitin ang arena. Kaya, umalis silang lahat. Ilang sandali pa, habang malapit nang magsimula ang laban, pumasok si Wang sa arena at ipinaalala sa lahat mula sa Nanjang na pinapanood na ang reputasyon ng kanilang buong universidad ay nakataya dito. Kung matatalo sila sa hamong ito, ipinangako niyang babawasan ang lahat ng kanilang mga potion points ng 5% at palalayasin ang mga hindi mandirigma kung hindi pa sila nakakapagtagumpay sa pagiging martial artist pagdating ng kanilang ikalawang taon. Habang tumutugon ang mga estudyante rito, dumating ang gobernador ng South Xinjiang, si Deng, na siyang lumikha rin ng Bloodburst Frenzy Blade ni Fing, si Principal Yu, at si Jing upang ipahayag din ang kanilang mga alalahanin. Dahil dito, nagtakda si Wang ng mga patakaran, na ginagawang flexible hanggat maaari. Ang mananalo ay mananatili, ang matatalo ay aalis. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga unang kalahok, sina Lei at ang estudyante ng Nanjang na nasa ikatlong taon, si Peng, sa entablado upang lumaban. Nang magsimula ang labanan, inilabas ni Peng ang kanyang sibat at sinugod si Lei. Ngunit nang harangan ito ni Lei, binago niya ang kanyang taktika sa pamamagitan ng pagbaluktot ng kanyang sibat at pagbalot nito kay Lei. Medyo humanga sina Fing at Fu sa galaw na ito, ngunit tiniyak sa kanila ni Wang na isa lamang itong walang kwentang pag-aaksaya ng oras dahil ang pag-aaral na magbaluktot ng sibat para sa palabas ay hindi ginagawang mapanganib ang isang tao. Habang nagpapatuloy ang labanan, madaling gumalaw si Lei palabas ng hawakan ng sibat, gumawa ng ilang pag-ikot dito at doon, at pinatumba si Peng gamit ang isang atake sa katawan, na nanalo sa round. Pagkatapos ng labanan, bumaba siya mula sa arena upang huminga. Habang si Fing ay tumayo upang labanan ang kanyang susunod na kaaway. Pagkatapos ng kanyang dramatikong pagpapakita ng kapangyarihan, ang kanyang kalaban, isang balingkinitan at kurbadong babae na nagngangalang Lan, ay umakyat sa entablado. Nang marinig ni Fing ang pangalan niya, kinutya niya ito dahil sa pagkakaroon ng napakasamang pangalan. Lahat para lang mapunta sa isip niya. Mabuti na lang at medyo naging maayos naman iyon. Habang sumusugod si Lan at inaatake siya ng walang taros,
Habang iniiwasan ni Fing ang lahat ng kanilang mga pag-atake, tinawag niya itong isang mahina at malayang babae, na sinasabing hindi niya inaatake ang mga babae ng ganoon, at pagkatapos ay tinanong kung maaari silang lumabas para sa isang date. Malinaw na napunta sa isip ni Lan ang kawalan ng respeto habang patuloy siyang umaatake. Ngunit walang kahirap-hirap na iniiwasan ni Fing ang kanyang mga pag-atake at patuloy na kinukot siya hanggang sa hinamon niya itong labanan siya tulad ng isang lalaki kung kaya niya. Nang marinig ito, hinampas ni Fing ang kanyang tiyan gamit ang isang mapaminsalang suntok at pinatakbo ang kawawang babae palabas ng entablado upang umiyak sa isang pribadong lugar. Kasunod ng pagkatalo ni Lan, ang susunod na kalaban, isang matangkad na lalaki, ay umakyat sa entablado upang hamanin si Fing, ngunit nang malapit na siyang magpapakilala, sinabihan siya ni Fing na huwag mag-abala dahil matatapos na ang laban sa isang segundo. Malinaw na nasaktan ang lalaki rito, ngunit di nagtagal, pinataob siya ni Fing sa isang atake, na nagpatahimik sa lahat ng kanyang mga napupuot. Pagkatapos ay muling pinagaling ang kanyang sarili. Nang umakyat sa entablado ang kanyang susunod na kalaban, isang military martial artist na nagngangalang Go, sinuri ni Fing ang daloy at mga pattern ng aura ng lalaki at napagtanto na hindi siya kasing hina ng dalawa pa niyang nakalaban. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, ibinaba ni Fing ang kanyang kutsilyo, alam na alam niyang hindi ito makakatulong sa kanya sa laban na ito. Pagkatapos ay kinutya niya ng kaunti si Go at sinimulan ang kanilang laban. Pagkatapos ng isang unang paghaharap ng matinding enerhiya, dumuyugo si Fing mula sa kanyang bibig nang mapagtanto niyang mas malakas si Go kaysa sa kanyang inaakala. Upang maiwasan ang pagkatalo, pinalakas niya ang kanyang pagpipino sa buto ng binti at sinalakay si Go sa isang serye ng mga mid hanggang close range na sipa. Nang hindi iyon gumana, binago niya ang kanyang taktika sa pamamagitan ng pagbitin sa kanyang sarili sa ere gamit ang void stance at pag-atake kay Go, na nasa lupa pa rin at may sipa. Nang maramdaman ang panganib, umiwas si Go sa sipa. Ngunit nang malapit na niyang sirain si Fing mula sa likuran, nakabawi si Fing at umiwas. Habang nagpapatuloy ang labanan, pinalakas ni Go ang kanyang mga suntok, at napagtanto ni Fing kung gaano siya kadelikado, dahil hindi siya binibigyan ni Go ng pagkakataong mabawi ang kanyang enerhiya sa oras. Pagkatapos ng ilang minuto pang malapitang away, ginamit ni Go ang kanyang sikretong pamamaraan at nagpadala ng mga kabayong gawa sa purong enerhiya na tumakbo patungo kay Fing, na nasa lupa pa rin at nagpapagaling upang tapusin siya. Mabuti na lang at bumangon si Fing sa tamang oras upang harangan ang malaking bahagi ng atake. Ngunit dahil hindi pa niya talaga nababawi ang lahat ng enerhiyang ito, gumuho ang kanyang depensa at siya ay nataman. Nang makita ito, sumabog sa tuwa ang buong madla ng Nanjang, pinuri si Go sa wakas ay natalo ang walang galang na madaldal ng kanilang paaralan. Ngunit saka lamang nila narinig ang musikang pang-amo ng boss sa background habang si Fing ay muling nakatayo ng walang ekspresyon sa kanyang mga mata at inatake si Go gamit ang isang mapaminsalang sipa. Hinarang ni Go ang sipa at sinuntok si Fing sa tiyan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nasagap ni Fing ang suntok na parang wala lang at ibinato sa kanyang ulo. Matapos makaligtas sa headbutt, sinimulan ni Go na makipaglaban kay Fing sa isang serye ng malalapit na suntok. Ngunit hindi lamang kapantay ng kanyang antas si Fing, iniwan din niya ang buong manunood na nagtataka kung tuluyan na ba siyang nawalan ng kontrol or sadyang may ilang tornilyo lang siyang maluwag. Habang tumataas ang tempo ng tunggalian at nagbabanggaan ang magkabilang panig sa kanilang enerhiya, iminungkahi ni Jing na tawagin ang labanan bilang tabla bago tapusin ng isa sa kanila ang isa pa, ngunit hinimok sila ni Deng na hayaan muna ang mga bagay na mangyari ng kaunti pa upang makita kung ano ang mangyayari. Sa susunod na ilang segundo, muling hinawakan ni Fing si Go, ngunit sa pagkakataong ito, maraming beses niyang hinabat sa ulo si Go kaya halos mabitak ang bungo ni Go. Ang buong manonood ay nasa matinding pagkabigla habang lahat ay nakatitig sa halimaw na nilikha ng Mo. Ngunit si Fing, na walang pakialam, ay pinalaya si Go sa arena nang matapos niya ito at hiniling na makipaglaban sa ibang tao. Lumapit si Wang sa entablado at hinimok siyang umatras dahil naipahayag na ng talunang si Go ang kanyang punto. Nang matapos ang isang hamon, tumayo si Wang sa harap ng mga tamad na estudyante sa kanyang unibersidad at nagbigay ng isang talumpati, hinihimok silang maging ambisyoso tulad ni Fing at Lei, na nagpakita ng tunay na lakas.
Sinabihan niya sila na bumalik sa drawing board, magsanay dahil ang kanilang buhay ay nakasalalay dito, at bumalik upang hamanin ang Mo upang matalo nila si Fing at mabawi ang kanilang pagmamalaki. Pagkatapos ng kanyang talumpati, napagtanto ng mga estudyante ng Nanjang na tama siya at nagpa siya na sundin ang kanyang payo, nangakong haharapin muli si Fing sa hinaharap at mabawi ang kanilang pagmamalaki. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Gobernador Deng sina Fing at Wang sa kanyang opisina at inalok si Fing ng isa pang pagkakataon na sumali sa Nanjing University upang personal niya itong sanayin upang maging isang fifth-year martial artist sa oras na makapagtapos siya, at mapasali siya sa Departamento ng Martial Arts. Habang pinag-iisipan ni Fing ang kanyang mga opsyon, hinimok siya ni Deng na pag-isipan ang kanyang alok. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-uusap tungkol sa Bloodburst Frenzy Blade na kanyang nilikha, tinawag itong Mid. Dahil si Fing ang kasalukuyang namamahala sa atakeng iyon, naglabas siya ng isang libro na maaaring magturo sa kanya ng na-upgrade na bersyon ng pamamaraan at ibigay ito sa kanya. Bagamat natutuwa siyang mabigyan ng napakahalagang regalo, magalang pa ring tinanggihan ni Fing ang alok ni Deng, na sinasabing ang paghihirap na kanyang kinaharap kay Go ay nagpatunay na kailangan niyang makalusot upang maging isang eksperto sa martial arts sa ikatlong baitang sa lalong madaling panahon. Dahil naunawaan ang kanyang mga prioridad, tinanggap ni Deng ang kanyang mga kahilingan at pinatuloy ang mga ito para sa gabi. Kinabukasan, bumalik si Fing sa Mo at binisita ang isang high-tech na futuristic na gusali sa lugar upang makita ang kanyang tagapagturo, si Luo. Gayunpaman, sa sandaling makapasok siya sa loob, nakita niya si Chen na nakikipaglaban at pinapahirapan ang buhay ng isa pang estudyante gamit ang kanyang kakaibang talam. Lahat ay dahil ng ahas ang kawawang lalaki na makipagtalo sa kanya. Dahil nakaabot na si Chen sa tugatog ng ikatlong baitang, madali niyang natalo ang lalaki at humingi ng mas maraming hamon. Di nagtagal, isa pang martial artist sa ikatlong baitang na nagngangalang Ichay ang lumapit upang hamanin siya. Gayunpaman, bago magsimula ang laban, napansin ni Fing na ang lalaki ay sumailalim na sa tatlong pagpipino ng buto tulad niya. Kaya, nagpa siya siyang manood ng laban para makita kung ano ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa isang martial artist sa ikatlong baitang. Pagkatapos ng ilang basurang usapan sa pagitan ng magkabilang panig, nagsimula na ang laban kung saan si Ichay ang unang umatake. Matapos itong harangan ni Chen, gumanti siya ng isang hiwa mula sa kanyang espada, ngunit hinaranggan din ito ni Ichay, kaya itinapon niya ang kanyang espada, binalot ang kanyang buong katawan sa isang matengkad na asul na energy shroud, at nag-teleport sa harap ni Ichay. Dahil sa gulat, sinubukan ni Ichay na suntukin siya. Ngunit nang pigilan ni Chen ang kanyang mga kamay, madumi siya lumaban at sinipa ang bola-bola ni Chen. Nakalulungkot, ang mga bola ni Chen ay mas malakas kaysa sa bakal, kaya hindi gumana ang atakeng iyon. Dahil sa desperasyon, tinakpan din ni Chen ang kanyang buong katawan ng kanyang energy shroud. Gayunpaman, bago pa man nila maipagpatuloy ang kanilang labanan, dumating si Lu, pinahinto ang labanan, at inihampas si Chen sa pader bilang parusa sa pagsira sa kanilang mga mamahaling muebles dahil lang sa hindi niya kayang kumuha ng pagkatalo. Kasunod nito, dinala niya si Fing sa energy room. Sa daan, ipinakilala niya ito sa energy room, sa gravity chamber, at lahat ng iba pang mahahalagang pasilidad para sa pagtulong sa mga martial artists sa kanilang mga tagumpay. Pagdating nila sa energy room, tinanong ni Luo si Fing kung ano ang napansin niya sa mga kakayahan ni Chen sa ikatlong baitang sa laban kanina. At ipinaliwanag ni Fing na napansin niyang mas malakas siya kaysa sa karamihan, kahit na hindi pa gaanong pinino ang buto. Tama iyon, ngunit ipinaliwanag pa ni Lu na ang tunay na kapangyarihan ng isang martial artist ay nagmumula lamang sa ikatlong baitang dahil doon na maaaring pinino ang kanilang mga buto, kalamnan, litid, at iba pa nang hindi kinakailangang pinino ang mga ito ng hiwalay, hindi tulad ng una at ikalawang baitang. Bukod pa rito, binanggit ni Lu na ang agwat sa pagitan ng isang nasa kalagitnaang antas na nasa ikatlong baitang at isang nasa mataas na antas na nasa ikatlong baitang ay mas malaki kaysa sa mga katapat nito sa una at ikalawang antas. Sa madaling salita, maraming trabaho si Fing para sa kanya. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, pinagbayad ni Lu si Fing ng 50 credits para umupa ng training room sa loob ng 5 oras. Pagkatapos ay pinaalis niya ito ng suot, inilantad ang kanyang gutay-gutay na figure at pumasok sa isang energy room upang linangin ang kanyang mga meridian at enerhiya upang makalusot.
Kaagad pagkatapos gawin ni Fing ang kanyang Zen pose, sinimulan niya ang cultivation at naglabas ng napakaraming enerhiya kaya't nagulat at nakumbinsi si Lu na isa siyang dalubhasa sa paggawa nito. Sa pag-uulit ng prosesong ito ng ilang beses pa, sa wakas ay nakalusot si Fing sa ikalawang baitang at naging isang martial artist sa ikatlong baitang. Palihim na nakipagkita si Principal Yu kay Jing upang pag-usapan ang pagpapadala ng mga estudyante sa piitan ng kuweba ng Mo upang mas maunawaan nila ang mga banta na nagkukubli doon, lalo na't ang mga halimaw sa loob ay naging lubhang mapanganib para sa kanila lamang. Bagamat nag-aalala si Yu na maaaring mapanganib ang paglalagay sa mga estudyante sa panganib, tiniyak siya ni Jing sa pamamagitan ng pagmumungkahi na ang mga pagbisita ay mahigpit na pangangasiwaan at sumang-ayon si Yu. Di nagtagal, narinig ni Fing, Chen at ng ilan pang mga estudyante na ang ilan sa kanilang mga instructor ay babalik mula sa isang misyon sa ilalim ng lupa sa kuweba. Kaya, nagmadali sila sa pasukan ng gate upang salubungin sila. Gayunpaman, nang dumating ang mga boss, sinalubong sila ng masamang balita. Dalawang instructor na ang nasawi, at ang tagapagturo ni Chin na si Bai, ay nawalan ng kaliwang kamay sa labanan laban sa mga halimaw sa ilalim ng lupa. Nang makita ito, agad na nalito ang mga estudyanteng nagkukumpulan sa paligid ng mga boss. Ngunit habang nagmamadaling lumapit si Chin upang tingnan si Bai, dumating si Principal Yu kasama sina Tang, Lu, Jing, at ilan pang mga instructor at binati si Bai sa pagbabalik na buhay. Natuwa sa mga salita ng punong guro, hiniling ni Bai kay Lu na tulungan siyang ipagpatuloy ang pagtuturo kay Chin dahil ang kanyang mga panlabas at panloob na pinsala ay aabutin ng mahigit 2 taon bago gumaling. Ngunit medyo nag-alangan si Lu na bantayan ang isang taong kasing hina ni Chin. Sa sandaling iyon, isa pang mataas na ranggong nakaligtas ang lumabas mula sa boss ni Bai at nagbigay ng talumpati na nagpaparangal sa katapangan ng 6 na tagapagturo ng martial arts na isinapanganib ang kanilang buhay, at tumulong sa pagpuksa sa mahigit 30 mataas na ranggong naninirahan sa kuweba sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng talumpati, inutusan ni Principal Yu ang lahat na maghanda ng maayos na libing para sa mga nasawi na bayani upang makabalik sila sa pagsasanay at balang araw ay makapaghiganti sa kanila. Pagkatapos ay pinaalis niya ang lahat upang maghanda para sa libing na naganap ng gabi ring iyon. Kinabukasan, sa klase, tinuruan ni Bai sina Fing, Fu at ng iba pang mga freshmen tungkol sa kasaysayan ng mga naninirahan sa kuweba sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag niya na ang mga taong mukhang Neanderthal ay unang natuklasan noong ika-13 siglo matapos ang isang malakas na lindol na tumama sa isang lugar na tinatawag na Exashan at Samira sa milyon-milyong tao mula sa panahong iyon. Nang marinig ito, biglang tinanong ni Fing si Bai kung paano nabuksan ang unang pasukan. Sumagot si Bai na sinasabi sa kanya na kahit na aksidenteng nagpakita ang pasukan noong una nang malaman ng mga nilalang sa ilalim ng lupa ang isang bagong kaharian sa labas ng kanilang mga tahanan, ang mga nilalang na may kapangyarihang kapantay ng mga martial artists sa ika-9 na baitang ay nagmula sa kailaliman ng kuweba at sinubukang pilitin ang kanilang pagpasok. Simula noong ng kanilang pagkakatuklas, ipinaliwanag ni Bai na ang sangkatauhan ay nakikipaglaban sa mga naninirahan sa kuweba sa loob ng daan-daang taon upang pigilan silang makapasok sa huling pintuan at salakayin ang sangkatauhan dahil kung mangyari iyon, tapos na ang sangkatauhan. Nang marinig ito, kinwestiyon ni Fo kung bakit ang mga ordinaryong martial artist sa ikalawang baitang hanggang ikatlong baitang na tulad nila ay pinapayagang malayang pumasok at lumabas sa mga kuweba. Ipinaliwanag ni Bai na kailangan nila ang mga ito upang makakuha ng pinakamaraming karanasan hanggat maaari sa kaunting oras na natitira sa sangkatauhan. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang mapa na nagpapakita ng lahat ng 22 pasukan sa kuweba sa ilalim ng lupa at gumugol ng ilang minuto sa pagpapaliwanag kung gaano ito kalawak at kakomplikado. Batay sa kasalukuyang pagmamapa, ang tanawin sa ilalim ng lupa ay sapat na malaki upang maglaman ng 33 malalaking lungsod. Ngunit tiniyak sa kanila ni Bai na marami pa rito ang hindi pa nagagalugad, kaya naman labis silang natatakot. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag tungkol sa mga mineral na kanilang nahukay sa mga kuweba sa ilalim ng lupa, na ginagamit sa paggawa ng kanilang mga elixir at tableta, at ipinaalam sa mga estudyante na malapit na nilang bisitahin ang kuweba sa ilalim ng pangangasiwa ni Tang. Pagkatapos ng klase, sina Bai, Chin, Fing, at Xiao ay bumisita sa bahay ni Lu para sa isang talakayan.
Pagdating doon, patuloy na nagmakaawa si Bai kay Lu na tanggapin si Chin bilang kanyang bagong eye mentor habang ginagamot niya ang kanyang mga pinsala, at kalaunan ay pumayag si Lu. Pagkatapos, umalis siya at pinagalitan ni Lu si Chin, pinayuhan siyang huminto na kaya kinailangan ni Fing na makialam para kay Chin. Pagkatapos ng ilang maikling usapan, ibinauling ni Lu ang kanyang atensyon sa kanya at tinanong kung bakit siya natigil pa rin sa unang yugto ng ikatlong baitang sa loob ng 20 araw. Habang lumuluha, sumagot si Fing, sinabi sa kanya na ito ay dahil isa siyang brokey na nauubusan ng mga mapagkukunan. Kaya, nangako si Lu na bibigyan siya ng 1,000 credits para sa kanyang pagsasanay sa sandaling iyon kung makapaghahatid siya ng isang sulat sa isang tao at mapapaalis sila kaagad pagkatapos. Naramdaman ng galit sa kanyang boses, tatanungin na sana siya ni Fing nang biglang nagbago ang isip ni Lu tungkol sa pag-alis sa kanila. Pagkatapos ay inabutan siya ng isang sulat na ihahatid kasama ang lokasyon at isang paglalarawan ng tatanggap, isang matandang lalaki na may puting buhok, pati na rin ang isang personal na mensahe na humihiling sa kanya na makita ang kanyang anak na babae. Mula sa kanyang paglalarawan, napagkamala ni Fing na ang tao ay ang kanyang ama. Kaya, pagkatapos ng kanilang pagkikita, sumugod siya sa masungit na matandang lalaki sa departamento ng logistic at ipinagpalit ang 1,000 credits na ibinigay sa kanya ni Lu para sa mga third-grade blood sheet pills. Nang gabing iyon, nagtago sina Fing, Fu at Lei sa mga palumpong malapit sa pasukan ng kuweba ng South District upang hintayin ang lalaki. Ngunit sa di malamang dahilan, natakot si Fing na makilala ang lalaki. Kaya, nagmakaawa siya kay Fu na ihatid ang sulat at ang mensahe para sa kanya paglabas ng lalaki mula sa kuweba. Ilang sandali pa, isang gwapong binata na may puting buhok ang lumabas sa kuweba na mukhang medyo magaspang, na nag-iwan kay Fing na medyo nalilito dahil sinabi ni Lu na matanda na siya. Pagkatapos may hatid ang sulat, nakalimutan ni Fu ang mensahe ni Lu. Mabuti na lang at nakita siya ni Fing na nahihirapan, kaya nagmadali siyang lumabas ng pinagtataguan at inihatid ang mensahe ni Lu, ngunit sa di malamang dahilan, sinampal siya ng lalaki hanggang sa makalimutan at nawala. Kinabukasan, binisita ni Fu si Fing sa kanyang silid upang pag-usapan ang pagkakakilanlan ng lalaking pinagdalhan nila ng sulat. Matapos malaman na ang lalaki ay isang martial artist sa kalagitnaan ng antas ng ika-8 baitang at ang bise-prinsipal ng paaralan, tinanong ni Fing si Fu kung totoo nga na siya talaga ang ama ni Lu. Bilang tugon, sinabi ni Fu sa kanya na sina Kushan at Lu ay kasal na noon at nagkaroon ng isang anak na babae na kanilang minahal at inalagaan ng husto. Isang araw, naging masyadong mayabang si Kushan at isinama ang kanyang anak sa isang mapanganib na misyon sa kuweba. Ilang oras pa lamang ang nakalipas mula nang sila ay magkaproblema, at ang babae ay pinaslang mismo sa harap ni Kushan ng isang pabaya na mandirigma sa kuweba. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hiniwalayan ni Lu si Kushan at naging mapait na babae na siya ngayon. Dahil dito, tinanong ni Fing si Fu kung ang makapangyarihang kaaway noon ay ang pinuno ng Tianmin City, isa sa maraming lungsod sa mga kuweba sa ilalim ng lupa, at tiniyak sa kanya ni Fu na iyon nga. Dahil alam ito, agad na bumalik si Fing sa silid ng enerhiya kasama sina Lu, Kushan, Jing, at ang matandang lalaki na naroon upang suportahan siya. Nakuha niya ang mga partikulo ng enerhiya, pinino ang kanyang buong katawan, at nakarating sa mataas na antas ng ikatlong baitang. Pagkatapos nito, ginugol niya ang susunod na ilang oras sa pag-aaral ng mga bagong pamamaraan sa pakikipaglaban mula kay Lu upang makatulong sa kanyang pakikipaglaban sa mga naninirahan sa kuweba. Nang matapos siya, in-upgrade niya ang kanyang mga armas, sumama sa iba pa niyang pangkat ng eksplorasyon sa pasukan ng kuweba ng Mo, at tiniis ang isang mahaba at nakakabagot na talumpati ng pamamaalam mula kay Principal Yu bago tuluyang gawin ang unang hakbang sa paggalugad sa kuweba sa ilalim ng lupa.